Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Ang pang-apat na card ay K at naganap ito sa loob ng Ancient Temple. Sa oras na ito, lahat sila ay mga negosyante, opisyal, presidente o kahit sino mang may pera ay pwedeng sumali. Kahit ang monghe ay hindi nakatakas sa tukso ng larong ito. Bukod sa pagiging vegetarian at pagbigkas ng pangalan ni Buddha, umabot na sa masterful level ang kakayahan niya sa pagdeal ng baraha. Naramdaman ng monghe na maganda ang hawak niyang baraha, kaya nagsimula siyang taasan ng taya para akitin ang kalaban niya. Mula sa unang 1,000,001, umabot na ngayon sa 8 digit ang taya. Malaking taya ito kung saan bawal magkamali ang kahit sino. Dumating na ang sandali para baligtarin ang mga baraha. May malakas na pares ng baraha ang monghe sa kamay niya na nakatalo na sa 2 bahay. 1 tao na lang ang natitira. Biglang nagbago ang mukha ng monghe nang mabaligtad ang baraha niya. Pinagalit ng resulta ang monghe. Ang nanalo sa tayang ito ay si Johan. Ang pakay niya sa pagpunta rito ay hindi para magsugal, kundi para hulihin si Presidente Jun. 1 buwan ang nakalipas, binigyan ng mga superior niya si Johan ng isang lihim na misyon para wasakin ang isang gambling ring ng matataas na opisyal na pinamumunuan ni Chairman Jun. Isinugal ni Johan ang buhay niya. Tinanggap niyang itaya ang lahat sa misyong ito. Kapag nabigo siya ngayon, dito na matatapos ang career niya. Pagbalik sa laro, nagsimulang mag-alala ang may-ari ng kasino matapos makita si Johan na manalo ng malaki. Nagpadala siya ng tao para kunin ang lahat ng pera ni Johan. Ang bagong dating ay isang tusong card player. Sinamantala niya ang sandali nang may empleyadong makatapon ng tubig sa isang customer at palihim nilang pinalitan ng monghe ang deck ng baraha gamit ang nakahanda na nilang deck. Matapos ayusin ang lahat, mabilis nilang tinaasan ang taya para akitin ang iba na sumunod. Labis na nagulat si Johan matapos makatanggap ng magandang hawak na baraha. Buo ang tiwala niyang sinundan ng larong ito hanggang dulo nang hindi alam na naset-up na pala siya. Patuloy na tumaas ang taya sa bawat round. Hindi nagtagal, umabot ito sa 30 milyon, doble ng naunang taya. Buo ang tiwala ng magandang babaeng bisita na naglaro ng malaki sa pagtaya ng hanggang 77 milyon, kaya hinangaan siya ng mga lalaki. Ayaw magpatalo sa isang babae, kaya nagdesisyon si Johan na lumaban ng todo at itaya ang lahat ng pera niya. Yun mismo ang hinihintay ng masamang subordinate, kaya itinaya rin niya ang lahat. Sa puntong ito, naging laban na lang ito sa pagitan nilang dalawa dahil sumuko na ang monghe at ang iba pang bisita. Kahit may malakas na pares ng siyam si Johan, binaligtad ng subordinate ang pares ng 10 at napanalunan ang lahat ng pera sa larong ito. Naiwan si Johan na walang pera. Galit matapos matalo, agad na ginamit ni Johan ang landbook niya bilang collateral para pahabain ang oras ng paghihintay hanggang dumating ang team ng pulis. Kahit lihim na misyon ito, may impormasyon na na-leak sa maraming tao. Isa sa kanila ang babae sa betting table. Dahil nakita niyang napaka-interesting ni Johan, inalok niya itong isama para makatakas mula sa templo pero tumanggi si Johan. Nang bumalik siya sa kasino, wala na si Presidente Jun. Kaya ang target na pinagpaguran niyang sundan ay nakatakas na rin. Disappointed, nagdesisyon si Johan na ibunyag ang pandarayan ng shop sa sugal bago sumugod ang pulis at arestuhin ang lahat. Ngayon ang death anniversary ng ama niya, kaya umuwi si Johan mula sa trabaho para maghanda sa seremonya. Umuwi rin ang superior niya para magsindi ng insenso para sa isang kasamahan. Kasabay nito, binigyan niya si Johan ng bago at mas delikadong misyon. Sa pagkakataong ito, kailangang pumasok ni Johan sa kulungan para hanapin ang tape na itinago ni Taekwang. Siya ang nagdala kay Chairman Jun para magsugal pero iniwan siya sa kulungan. Kaya lahat ng personal information niya ay ikaklasipika ng department bilang top secret. Ngayon ang araw ng annual meeting ng mga chief prosecutor. Pagkatapos kumain, masayang umuwi si Chief Jin Hyung pero natuklasan niyang may sumusunod sa kanya. Sinamantala niya ang blind spot para mabilis na magtago at hintayin ang kalaban. Nang dumaan ang stalker, gumamit siya ng puwersa para pigilan ang lalaking nakamask pero bumunot ng armas ang lalaki at hiniwa siya bago tumakas. Kasabay nito, sa pamilyar na daan, kinidnap si Johan ng grupo ng mga lalaking nakaitim. Nang magising si Johan, nakita niyang nasa isang dental clinic siya. Nakatali sa upuan ang mga kamay at paa ni Johan. Galit ang may-ari ng kasino dahil nasira ang negosyo niya, kaya nagpadala siya ng tao para kidnapin si Johan. Kapag hindi nagbayad si Johan ng kompensasyon para sa pinsala, magpapadala siya ng tao para halughugin ang bahay ng lola ni Johan at hanapin ang land certificate. Galit na galit si Johan dahil naglakas loob siyang gamitin ang lola niya bilang banta. Sinubukan ni Johan na tiisin ang torture at pagkatapos ay dinala ang sugatan niyang katawan sa bahay ni Yangguk para manatili roon. Sa unang tingin pa lang, nakilala ni Yangguk ang pinagdaanan ni Johan. Namangha siya sa tapang ni Johan. Sinabi rin ni Yangguk na kamukhang-kamukha ni Johan ang ama niya. Parehong may malakas na paniniwala sa hustisya ang mag-ama. Binigyan ni Yangguk si Johan ng ilang payo. Ang tinatawag na paniniwala ay dadalhin sila sa tamang landas. Pero sa paglipas ng panahon, dadalhin din sila nito sa panganib. Kaya gusto niyang gumawa si Johan ng tamang desisyon bago gumawa ng kahit ano. Dahil delikado ang paparating na misyon, gusto ni Yangguk na umatras si Johan para masigurado ang kaligtasan niya.
Pero ayaw iyon ni Chief Jin Hyung. Ginawa niya ang lahat para kumbinsihin si Johan na pumasok sa kulungan at magtrabaho bilang undercover agent para hanapin ang mahalagang ebidensya. Pero hindi pumayag si Young-guk. Nag-aalala siya sa misteryosong pagkawala ng ilang kasamahan pagkatapos ng party kahapon. Kahit inatake rin si Chief Jin Hyung, nagkunwari siyang walang alam tungkol dito. Matapos mag-usap, naghiwa-hiwalay sila para maiwasang masundan. Masayang umuwi si Johan nang bigla niyang matanggap ang balitang namatay si Young-guk. Habang nakatayo sa harap ng larawan ng namatay niyang boss, natulala si Johan at hindi makapaniwala sa nakikita niya. Nag-uusap lang sila kaninang umaga, pero ngayon hindi na muling makikita ni Johan si Young-guk. Malamig na dinalhan ni Chief Jin Hyung si Johan ng report tungkol sa kaso. Itinuro niya na si Young-guk at ang mga taong nagtatrabaho kasama nila ay nakatanggap lahat ng phone number bago nangyari ang masamang bagay. Ang may-ari ng phone number ay si Prosecutor Byung-wook ng Tax Investigation Team No. 2. Siya ang taong may koneksyon kay Chairman Jun at siya rin ang taong gumamit ng pinakamasasamang paraan para pilitin ang iba na gawin ang gusto niya. Ngayon, ang tanging paraan para mabuhay ang lahat ay ang dokumentong itinago ni Tai Kwang. Buong tapang na nagdesisyon si Johan na pumasok sa kulungan para hanapin ang ebidensya ng krimen ni Byung-wook. Para maaresto, napilitan si Johan na akuin ang kasalanan ng kaibigan niya nang lumitaw rin ito sa kasino. Binura rin ni Chief Jin Hyung ang personal file ni Johan mula sa confidential data. Handa na si Johan na makulong. Ang naghihintay sa kanya rito ay hindi lang ang malulupit na thug, kundi pati ang mga taong ipinakulong niya nang buwagin niya ang gambling ring. Matapos ang masusing physical examination, itinalaga si Johan ng mga prison guard sa isang kwartong para sa pinakamalulupit na gangster. Sila ay mga kilalang gangster. Mainit nilang sinalubong si Johan gamit ang brutal na pambubugbog. Nakahiga si Johan sa sahig matapos mabugbog. Sa oras na iyon, dumating si Captain Seon-oh para inspeksyonin ang kwarto. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa kulungang ito dahil sa genius niyang utak. Ang kulungang ito ay pinapatakbo pala bilang isang kasino na nakatago. Tumaya ang mga prison guard sa kakayahan ng preso na manalo sa laro. May 3 competition level sa Seongju Prison na ito. Ang rank 3 ang pinakamababa, sa locker room kung saan ginagamit ang sigarilyo bilang chips. Kapag magaling kang maglaro roon, dadalhin ka ng warden sa staff lounge. Mula rank 2 pataas, money game na ito. Minsan, tataya ang warden sa mga preso o mag-i-sponsor ng magagaling na player at kukuha ng porsyento ng kita. Kapag namukod tangi ka sa rank 2, aakyat ka sa rank 1 at sasali sa prison captain na si Seon-oh. Isa siyang genius sa mundo ng sugal. Habang pagalagala sa training yard, biglang kinuha si Johan ng warden. Dinala niya si Johan sa isang warehouse at nilock ang pinto. Hindi inaasahan, ang naghihintay kay Johan ay ang mga sugarol na ipinakulong niya. Napaligiran si Johan at wala siyang matakasan. Nataranta si Johan at agad na lumapit sa kaldero ng kumukulong tubig para ipagtanggol ang sarili. Sinusunod nila ang utos ng boss para maningil ng utang. Gusto ng mga thug na magbayad si Johan dahil sa pagpapashutdown ng kasino. Sunod ay kompensasyon para sa mga subordinate dahil hindi sila makapagtrabaho sa kulungan at panghuli ay kompensasyon dahil pinahiya niya sila sa trabaho. Lahat ng iyon ay umabot sa 100,000 won kada linggo. Kapag hindi nagbayad si Johan, sa pilitan nilang kukunin ang ownership papers ng supermarket ng lola niya. Naramdaman ni Johan na mapapahamak ang lola niya, kaya isinugal niya ang buhay niya para puntahan ang mga underling. Pero dahil masyado silang marami, brutal na binugbog si Johan at sila. Tumigil lang ang lahat nang dumating ang prison guard para kunin si Johan. Pagbalik sa kwarto niya na basag ang loob, nag-alala si Johan kung paano kikita ng pera para mabayaran ang utang. Sa ganoong paraan lang nila hindi gagalawin ang pamilya niya. Sa gabi, habang oras ng paliligo, dinala si Johan ng mga underling niya para makipagkita sa boss ng cell block kung saan siya nananatili. Inalok ng boss si Johan na turuan siya kung paano kumita ng 100,000 won. Kapalit nito, kailangang makamit ni Johan ang pinakamataas na rank sa kulungang ito para magkaroon ng pagkakataong mapalapit kay Seon-oh. Samantala sa labas, hinahabol ng kotse ang lola ni Johan. Mabuti na lang, nailigtas ang lola ni Johan ng babae sa kasino. Labis na curious ang babae kung bakit naaresto ang isang judicial intern na may matataas na score tulad ni Johan. Bakit kinuha ni Johan ang red book ng isang mamahaling lupa para lang sa ilang barya sa sugal? Hindi lang iniligtas ng babae ang lola ni Johan mula sa panganib, tinulungan din niya ang lola ni Johan na makausap si Johan sa kulungan. Napahagulgol ang lola ni Johan nang malaman niyang ligtas ang apo niya. Ilang pangungusap pa lang ang napag-usapan nila bago ibaba ang tawag. Pinayuhan ng babae si Johan na kumita ng pera para mabayaran ang utang sa gangster para makapamuhay ng payapa ang lola niya. Kinagabihan, buong tiwalang umasa si Johan sa tulong ng boss para magsugal. Ang pera ay pinalit sa 4 na pakete ng sigarilyo na nagkakahalaga ng 20,000 won. Ang betting form sa third class ay poker. Sa unang round, gamit ang kakayahan niyang mag-calculate, madaling natalo ni Johan ang lahat ng kalaban. Sa pangalawa at pangatlong round, walang naging kalaban para sa kanya. Pero pagdating sa pang-4 na round, kahit may pares ng siyam sa kamay niya, kumpiyansa pa ring tinaasa ni Johan ang taya niya. Ang 3 card na binaligtad ay wala pa ring Jack, Queen, King at Ace.
Ibig sabihin, mataas pa rin ang chance niyang manalo. Ang pang-apat na card ay K. Nang makita niyang parang nag-aalangan ang kalaban niya, sigurado si Johan na wala itong pares na mas mataas sa kanya kaya nagdesisyon siyang sumunod. Ang huling card na binaligtad ay 10. Sa puntong ito, tinaasan ng kalaban niya ang taya gamit ang isang pakete ng sigarilyo. Kahit naghinala siya na patibong ito ng kalaban niya, kumpiyansa pa ring sumunod si Johan hanggang dulo. At nangyari ang pinakamasama. Ang card sa kamay ng kalaban niya ay pares ng king na mas malaki kaysa sa pares ng siyam na hawak ni Johan. Simula pa lang, hinila na pala niya si Johan sa patibong na ito. Nagalit si Johan dahil natrap siya, kaya determinado siyang bawiin ang nawala sa kanya. Nagpatuloy ng ganoon ang mga araw ni Johan. Sa umaga, gumagawa siya ng manual labor at sa gabi, nagsusugal siya. Paulit-ulit lang ang cycle hanggang sa maubos ni Johan ang lahat ng perang ibinigay ng boss. Nang maramdaman ng boss na wala nang silbi si Johan, iniwan niya ito sa mga thug na kumidnap sa kanya. Dinala nila si Johan sa isang greenhouse para bugbugin. Ginamit ni Johan ang lahat ng lakas niya para lumaban. Mabuti na lang, nakakuha siya ng asarol para makatakas. Natapos lang ang habulang ito nang dumating ang pulis para arestuhin si Johan at ilagay siya sa solitary confinement dahil umalis siya sa work area nang walang permiso. Nalulungkot si Johan sa loob ng solitary confinement area nang biglang may isa pang preso na nagsalita. Inalok siya ng taong ito na turuan si Johan ng lahat ng kailangan niyang malaman para manalo sa poker. Iniisip ni Johan kung pagkakatiwalaan niya ba ang taong ito o hindi nang biglang pumasok ang prison warden at ibinalitang pumanaw na ang lola niya. Nabigla si Johan. Sobrang nasaktan siya sa nakakagulat na balitang ito. Binigyan si Johan ng special permission para umuwi sa burol ng lola niya. Hindi makapaniwala si Johan sa mga mata niya nang makita niya ang investigation file. Dahil sa sakit na nararamdaman niya, hindi na makapag-isip ng maayos si Johan. Dahil walang nakitang kakaibang sugat ang pulis, na pagdesisyonan nilang ito ay kaso ng kusang pag-alis sa mundong ito. Ang ownership papers lang ng bahay ang natagpuan sa tabi niya. Dahan-dahang na-realize ni Johan na may utak sa likod ng lahat. Ang mastermind na iyon ay walang iba kundi ang kaibigan ni Johan mula sa parehong Department of Justice. Inamin din nito na siya lang ang nakaimpluwensya sa plano at hindi siya ang direktang dahilan ng pagkamatay ng lola ni Johan. Dahil hindi na mapigilan ang sarili sa harap ng katotohanan, sinugod siya ni Johan at binugbog halos hanggang mamatay. Mabuti na lang, tumakbo si Chief Jin Hyung para pigilan si Johan. Sinabi ni Chief Jin Hyung kay Johan na imbes na bugbugin siya, dapat siyang mabuhay at magtiis para matapos ang misyon. Ang USB ang pinakamagandang sandata ni Johan para makapaghiganti sa lahat ng nanakit sa pamilya niya. Pagkatapos noon, nagdesisyon si Johan na bumalik sa kulungan para tanggapin ang mga turo ng misteryosong preso. Napakasimple ng paraan para manalo sa poker. Ang isang deck ng baraha ay may kabuuang 52 card. Gamit ang 52 card na iyon, makakagawa ka ng 100 at 69 na iba't ibang malalakas na card. Matapos makuha ang malalakas na card mula sa unang 2 card, kailangan mong malaman kung paano tinatakot ng card mo ang card ng iba. Para maalala ang mga posibleng sitwasyon, ginamit ni Johan ang meditation method noong nasa templo siya. Dahil dito, naaalala niya ang lahat ng data ng laro at kasabay nito ay nakakakalculate siya ng probability ng bawat card. Ang pangalawang mahalagang bagay sa laro ay ang seating position. Ang mga huling tataya ay madaling makakagawa ng plano base sa taya ng mga naunang tumaya, kaya malaki ang advantage nila. Ngayon ang huling araw ni Johan sa solitary confinement. Tinapos niya ang 20 araw ng matinding training kasama ang misteryosong master. Ang unang ginawa ni Johan matapos makalabas ay magmakaawa sa boss na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, siguradong babawiin niya ang lahat ng nawala sa kanya at aakyat siya sa first place. Matapos ang mahabang panahon ng training, alam na ni Johan kung kailan aatake at kung kailan magfo-fold. Madali niyang nakalculate ang probability ng mga card, kaya nahikayat niya ang mga kalaban na taasan ang taya nila. Ang mga calculation na ito ang tumulong sa kanya para manalo ng malaki. Gamit ang hawak niyang puhunan, kumuha si Johan ng mga subordinate sa kwarto para maghiganti sa mga naniningil sa kanya ng utang. Pero hindi pa rin nasiyahan ng boss sa nangyari. Gusto niyang makapasok si Johan sa special cell sa pamamagitan ng infirmary para makalapit kay Sean O. Para masigurong magiging maayos ang lahat hanggat maaari, maingat na nagpautos ang boss na baliin ang binti ni Johan para walang makaalam. Matapos lagyan ng benda ang binti ni Johan sa medical room habang hindi nakatingin ang prison guard, palihim na pumasok si Johan sa special cell para mag-imbestiga pa tungkol kay Captain Sean O. Nang makitang hindi nakalock ang pinto, naglakas loob si Johan na pumasok sa kwarto para hanapin ang pinakamahalagang impormasyon na posible. Hindi lang walang nakuhang kahit ano si Johan, nahuli pa siya ng mga tauhan ni Sean O. Galit na galit si Sean O. Hindi niya basta palalampasin si Johan. Pinilit ni Sean O si Johan na maglaro ng hulaan ng pangalan ng card. Ang premyo ay ang katotohanang gustong malaman ni Johan. Kapag nahuli si Johan na nagsisinungaling, mahuhulog ang electric shocker sa palanggana ng tubig na nasa paanan nilang dalawa. Bilang master sa pagmamanipula ng isip ng tao, madaling natuklasan ni Sean O ang mga kasinungalingan ni Johan sa bawat kilos niya. Imbes na kuryentehin si Johan, binaligtad niya ang mesa at pinatulog si Johan sa lakas ng tama. Akala mo tapos na ang lahat,
Pero mabilis na inihagis ni Johan ang electric shocker sa palanggana ng tubig, kaya pareho silang nakuryente at nawalan ng malay. Pagkagising niya, dinala si Johan sa meeting room kung saan naghihintay ang babae sa kasino. Ipinakilala niya ang sarili bilang Soyon. Pumunta siya rito dahil gusto niyang malaman ang tunay na pakay ni Johan matapos ang una nilang pagkikita sa kasino. Si Presidente Jun ba ang target niya tulad niya? Kung pareho silang may iisang pakay, handa siyang maging malakas na supporter ni Johan. Natapos ang meeting bago pa maintindihan ni Johan ang kwento. Dinala siya sa kwarto ng prison warden. Gusto nitong malaman ang identity ng VIP na humiling na makipagkita kay Johan. Kahit ginawa ng prison warden ang lahat, tumanggi pa ring sagutin ni Johan ang tanong. Ang gusto ngayon ni Johan ay makarating sa rank 1 sa lalong madaling panahon, kaya kailangan niyang talunin si Seon-oh. Para maisagawa ang planong ito, binayaran ni Johan ang phone ng guard para tawagan si Suyon at sabihing pumapayag siyang makipagtulungan. Kailangan ni Johan ng pera at ng information network niya para maghanap ng impormasyon tungkol sa misteryosong master. Sa isang phone call lang, nakilala ni Johan ang taong kailangan niyang makilala. Tinawag ng lalaki ang sarili niya bilang professor ng kulungang ito. Pumunta si Johan para makita ang lalaking ito dahil gusto niyang malaman kung nasaan si Tai Kwang. Pero hindi rin makakatulong ang professor. Pagbalik sa buhay niya, gusto ng boss na pabilisin ni Johan ang proseso ng paglapit kay Seon-oh. Kailangang patayin ni Johan si Seon-oh kahit ano pa ang mangyari dahil halos tapos na ang oras niya sa kulungan. Kaya inutusan ng boss ang mga subordinate na baliin ulit ang binti ni Johan. Pero mabuti na lang, nakialam ang prison warden sa tamang oras para iligtas si Johan. Lumalabas na gustong tulungan ng professor si Johan, kaya inireport niya ito sa prison warden. Ipinakita ng professor kay Johan ang ibang paraan. Iyon ay suhulan ang prison warden para ma-promote sa rank 1 nang walang permiso ni Seon-oh. Sa rank 2, ang prison warden ang mag-i-sponsor ng game fee at kukuha ng porsyento. Kaya kung gusto ni Johan na ma-promote sa rank 1, basta may level ang player at may sapat na lakas na sponsor, posible talaga ang promotion. Kinabukasan, pumunta ang professor at si Johan para makita ang prison warden at pag-usapan ang bagay na ito. Walang pag-aalinlangang pumayag si Johan na ibigay ang 60% ng panalo niya sa prison warden. Nabuo ang kontrata. Kinagabihan, dinala si Johan sa second class room para maglaro ng baraha. Ang mga kalaban ni Johan ngayon ay ang mga lalaking naipakulong niya dahil nandaya sila sa isa't isa gamit ang mga signal. Natalo si Johan sa unang ilang laro. Lumalala na ang sitwasyon nang biglang pumasok si Seon-oh. Galit pa rin siya dahil natalo siya ni Johan at kinailangan niyang maospital. Dahil gambling genius si Seon-oh, madali niyang nakilala kung paano sila nandaraya. Matapos paulit-ulit na mag-fold ng cards, nadiskubre rin ni Johan ang cheating method na ito. Sa poker, may dalawang pangunahing uri ng pandaraya. Karaniwan, ginagamit nila ang kulay ng coins. Ang white chips ay diamonds, ang green chips ay clubs, ang blue chips ay spades, at ang red chips ay hearts. Ang pangalawang paraan ay paggamit ng ingay para magpadala ng signal. Ito ang mga bagay na natutunan ni Johan. Pero matapos makita ang galaw ng kamay ni Seon-oh, biglang nahulaan ni Johan na ang misteryosong preso ay si Seon-oh. Kahit alam niya ang trick, hindi pa rin maintindihan ni Johan kung bakit siya tinulungan ni Seon-oh. Posible kayang gusto ni Seon-oh na lokohin si Johan para makapaghiganti? Hindi ngayon ang oras para mag-alangan, kaya kailangang isugal ni Johan ang lahat ng meron siya sa larong ito. Basta hindi ace ang panglimang card, mananalo si Johan. Hiniling ng monghe na siya mismo ang magbubukas ng huling card na ito. Dahan-dahang ibinunyag ang card. Unti-unting lumabas ang ngiti ng monghe at kitang-kita na sobrang saya niya nang maramdaman niyang nasa harap na niya ang panalo. Nanlumo si Johan nang makita ang ekspresyon ng monghe. Pero nang binaligtad niya ang card, ito ay 2 of diamonds lang. Kaya ang huling nanalo ay si Johan. Sobrang nawalan ng pag-asa ang monghe. Pagbalik sa kwarto niya, buong gabing gising si Johan habang nag-iisip ng may pagdududa. Pero kahit paano niya isipin, hindi pa rin niya maipaliwanag kung bakit siya tinulungan ni Seon-oh. Kinaumagahan, nakipagkita si Johan kay Seon-oh sa rooftop. Tinulungan ni Seon-oh si Johan nang walang kahit anong dahilan. Ang nangyari sa repair shop ay sariling test of character ni Seon-oh para kay Johan. Gusto ni Seon-oh na makahanap ng taong pwedeng pagkatiwalaan ang plano. Iyon ang pinaka-priority sa peking mundong ito. Simple lang ang dahilan kung bakit pinili ni Seon-oh si Johan. Matalino at matapang si Johan. Ang pangarap ni Seon-oh matapos makalaya sa kulungan ay ang sakupin ng gambling ring sa Korea at maging leader ng bansa. Para matupad ang pangarap na ito, tinitipon ni Seon-oh ang lahat ng mahuhusay na tao sa kulungan. Kinumbinsi ni Seon-oh si Johan na sumali sa kanya. Pagbalik sa prison cell matapos ang usapan sa rooftop, nagsalute si Johan sa boss bago lumipat sa special area. Nagdesisyon na siyang sumali kay Seon-oh para siya mismo ang magdesisyon ng future niya. Habang nandito siya, lahat ng profit na kikitain ni Johan ay hahatiin sa 60% na ibibigay sa prison warden at 40% na ibibigay sa professor. Pero si Seon-oh lang ang nakakaalam ng halaga ng perang kinikita ni Johan. Kaya tutulungan ni Seon-oh si Johan na kumita ng pera para salubungin ang bago niyang kaibigan. Naghanda si Seon-oh ng regalo para kay Johan. Ang taong nakaupo sa wheelchair ay si Tai Kwang, ang hinahanap ni Johan. Matapos malason,
Nabaliw si Tai Kwang at nawala ng kontrol sa sarili. Ang tanging natirang personal belongings ay USB at kaunting cash. Ngayon ang araw na nagpalabas ng movie ang kulungan para sa mga preso sa special area. Habang nanonood, kinuha si Johan ng prison guard para makipagkita sa boss. Gusto niyang kunin ang 800,000 won na utang ni Johan para pilitin si Johan na traidorin si Seon-oh. Matapos dalhin si Seon-oh sa meeting place, may hawak na armas ang mga tauhan ng boss. Mukhang magtataksil si Johan pero tumanggi si Johan na sundin ang hiling ng boss. Lumalabas na bago iyon, ipinaalam sa kanya ng piping taong iniligtas ni Johan sa banyo na gustong saktan siya ng boss. Maaaring mamatay si Johan sa lugar na ito. Gusto lang ng boss na saksakin ni Johan si Seon-oh ng isang beses at pagkatapos ay patayin silang dalawa ng sabay. Matapos pag-isipan ng mabuti, sa huli ay nagdesisyon si Johan na kumampi kay Seon-oh. Kahit gustong sumaklolo ng mga tauhan ni Johan, pinigilan sila ng mga prison guard. Dahil hindi na pwedeng mag-alangan pa, sumugod ang dalawa at nakipaglaban sa mga tauhan ng boss. Si Johan, na intern sa Justice Department, ay may napakahusay na katawan. Kaya niyang lumaban sa grupo ng tao sa loob ng ilang minuto. Para naman kay Seon-oh, hindi lang siya may genius na utak, meron din siyang top-notch martial arts na bagay sa titulo niyang prison captain. Madaling tinalo ni Seon-oh ang lahat ng humarang sa daan niya. Dahil alam nilang hindi nila kayang labanan si Seon-oh ng mag-isa, sabay-sabay siyang ikinulong ng mga tauhan para maasikaso siya ng mga kasama nila gamit ang mga homemade tools. At syempre, naghanda na si Seon-oh ng maaga. Binalutan niya ang katawan niya ng layer ng medical plaster para gawing armor. Pero hindi lang iyon. Maingat na naghanda si Johan ng assistant sakaling may emergency sa pamamagitan ng pagpayag na ibigay sa guard ang 70% ng kita niya. Kapalit nito, tutulungan siya nitong manatiling ligtas. Inihatid ng mga guard palayo ang mga thug bago pa sila makagawa ng malaking gulo. Matapos maingat na gamutin ang mga sugat niya, tusong dinala ni Seon-oh si Johan sa repair room at inilabas ang badge ng gang ng boss para paglaruan ng rattle. Imbes na maglaro ng marbles, pinaglaruan ni Seon-oh ang gang ng boss. Pinahirapan niya sila kasama ang traidor na professor. Habang nagsasaya sila, tumawag ang prison warden at sinabihan si Seon-oh na huwag palakihin ang gulo kaya napilitan siyang sumunod. Matapos ayusin ang traidor, gustong sanayin ni Seon-oh si Johan sa kakayahang tiisin ang pambubugbog. Kaya itinapon ni Seon-oh si Johan sa kwarto ng mga sugarol para makipag-interact ang lahat sa isa't isa. Makakabalik lang si Johan kapag puno na ng sugat ang katawan niya. Pagkatapos ng physical training, oras naman ngayon para sa cheating training. Hindi makapaniwala si Johan na ang piping iniligtas niya ay nakakapagsalita pala at isang master sa pandaraya. Kung gusto niyang mabuhay dito, kailangang mamaster ni Johan ang lahat ng itinuro ng piping lalaki sa kanya. Matapos ang unang course, dinala si Johan ni Seon-oh para bumisita sa isang first-level betting match. Nag-focus si Johan sa pag-observe at pagsilbi sa mga distinguished guests para makakuha ng experience. Walang intensyon si Seon-oh na itago ang kahit ano, kaya inamin din niya kay Johan na ang mga bagong utang ang totoong money vault. Sa computer file, nandoon ang lahat ng kopya ng loan papers, land titles, real estate information o kahit anong pwedeng pagkakitaan ng pera. Natakot ang piping lalaki na nakatayo sa tabi niya, na baka ibunyag ni Seon-oh ang lahat ng confidential information kaya pinigilan niya ito. Gaya ng napag-usapan, si Soo-yeon ang responsable sa paghahanap ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng lola ni Johan. Matapos ang maraming effort, sa wakas ay nakahanap si Soo-yeon ng video kung saan itinapon ang lola ni Johan sa ilalim ng tulay. Sobrang nabigla si Johan nang makita ang video. Ang totoong salarin ay ang boss ni Johan. Nagdesisyon siyang pigilan ang lahat ng galit niya at hintayin ang araw na muli niyang makikita si Chief Jin-hyung. Lahat ng sinabi noon ni Chief Jin-hyung ay kasinungalingan. Dahil lang nagtiwala siya kay Chief Jin-hyung, naging dahilan si Johan ng pagkamatay ng lola niya. Sa wakas, dumating na ang araw na muli niyang makikita si Chief Jin-hyung. Hindi pa rin alam ni Chief Jin-hyung na nakita na ni Johan ang video ng ginawa niya sa lola ni Johan. Sobrang kalmado ng boses ni Johan na nakakatakot. Lumalaki ang galit ni Johan. Wala nang makakapigil kay Johan ngayon. Dahil lang hinayaan niyang kontrolin siya ng galit sa loob ng isang minuto, aksidenteng napatay ni Johan si Chief Jin-hyung. Pero nasa isip lang iyon ni Johan. Kailangan pang mapatunayan ang lahat. Ikinuwento ni Chief Jin-hyung na 3 buwan ang nakalipas, nakatanggap siya ng anonymous message na may IP address. Pagdating niya sa itinurong lugar, natuklasan niyang nakahiga roon ang lola ni Johan. Kahit ganoon, hindi pa rin lubos na mapagkatiwalaan ni Johan si Chief Jin-hyung. Bago mahanap ang taong nag-film ng video, kailangan pa rin ni Johan si Chief Jin-hyung. Nagdesisyon si Johan na manahimik at sundin ang orihinal na plano. 5 araw ang nakalipas, inutusan si Johan ni Seon-oh na imbestigahan ang ledger ng piping lalaki. Hinala ni Seon-oh na lihim na kinukurakot ng piping lalaki ang pera niya sa sugal, kaya sinamantala ni Johan ang oras na nagpa-practice siya kasama ang piping lalaki para alamin kung saan nakatago ang ledger. Nagmadaling hinalungkat ni Johan ang lahat ng storage compartment ng mga tauhan ng piping lalaki, pero wala pa rin siyang nakitang kapaki-pakinabang. Dahil sobrang tutok siya sa paghahanap, nakalimutan ni Johan na malapit nang bumalik ang piping lalaki. Sa likod niya ay ang kalat na kakagawa lang ni Johan.
Para hindi malaman ng piping lalaki, pinili ni Johan na saktan ang sarili niya para hindi na magkaroon ng oras ang prison guard at ang piping lalaki na tingnan ang kwarto. Matapos ang ilang araw na pag-observe, natuklasan ni Johan na may ugali ang piping lalaki na itapon ang lahat ng newspaper na binabasa niya tuwing mealtime ng staff. Dahil naramdaman niyang maaring clue ito sa ledger, palihim na pumasok si Johan sa kwarto para tingnan ang bawat newspaper. Sobrang daming newspaper na kailangang tingnan, kaya maraming oras ang inabot. Bigla na lang pumasok sa kwarto ang piping lalaki at nahuli si Johan na may hinahalungkat. Mabilis na gumawa ng palusot si Johan na naghahanap lang siya ng newspaper na babasahin at agad na umalis. Napakalapit na ng notebook kay Johan, pero sinira ito ng piping lalaki pagkatapos bilang pag-iingat. Nang gabing iyon, matapos bumalik sa kwarto niya, tinangka siyang patayin ng isang estranghero na palihim na pumasok sa kwarto habang natutulog siya. Sinubukan ni Johan na sumigaw pero walang silbi. Puti na ang mga mata niya at unti-unting nawawala ang malay niya. Dahil sobrang takot niya, biglang nagising si Johan. Lumalabas na panaginip lang pala ang lahat. Ngayon, nagpatuloy si Johan sa pagpapractice kasama ang piping lalaki. Matapos inumin ang gamot na ibinigay nito sa kanya, tinanong ni Johan kung bakit galit na galit ito sa kanya. Dahil ba ipinagkanulo niya ang mga kapwa preso kaya nailipat siya rito at hindi siya nito pinagkakatiwalaan? Pero para sa kanya, hindi mahalaga kung nagsinungaling man si Johan o hindi. Ang mahalaga ay kung gaano kalaki ang status ni Johan para magkaroon siya ng VIP guests na bumibisita kada linggo. Paalis na sana si Johan nang unti-unting lumabo ang paningin niya. Halos hindi na tumutugon ang katawan ni Johan. Nang maramdaman niya ang lason sa gamot, masakit na sinubukan ni Johan na gumapang palabas ng lugar na ito pero huli na ang lahat. Naabutan siya ng piping lalaki at pinatumba bago pa dumating ang prison guard. Mabilis na dinala si Johan sa special emergency room. Pagkagising niya, nakita ni Johan ang piping lalaki na nakaupo roon at naghihintay sa kanya. Binigyan ng piping lalaki si Johan ng pagpipilian. Mamuhay ng tahimik hanggang matapos ang sentensya niya sa kulungan o siya mismo ang papatay kay Johan. Sa kalagitnaan ng gabi, nang walang tao sa paligid, palihim na pumasok si Johan sa staff room at tumawag para i-report na nahanap na niya ang nakatagong mga dokumento. Ang pakay ng ginawa ni Johan ay takutin ang piping lalaki na sumusunod sa kanya dahil hindi nito alam kung sino ang may impormasyon tungkol sa ledger. Gaya ng schedule, pumunta si Chairman Jun at Director Su Min para makita ang warden. Hiniling niya sa warden na dalhin siya para makipagkita kay Taekwang pero ang taong dinala ng warden para makipagkita sa kanya ay si Seon Oh. Lumalabas na dating teammate sina Seon Oh at Chairman Jun. Pero dahil gusto ni Seon Oh na humiwalay para magnegosyo, tinraidor niya si Chairman Jun. At ngayon, magkaaway na ang tingin nila sa isa't isa. Si Chairman Jun ang pumutol sa ari ni Seon Oh para tapusin ang lahat ng dating sama ng loob. Kumpiyansang nagmungkahi si Seon Oh ng isang decisive match. Naitakda ang oras ng match. Habang pabalik, nakasalubong ni Chairman Jun si Johan. Akala ni Chairman Jun na tauhan ni Seon Oh si Johan na gustong umatake sa kanya kaya nauna niyang kontrolin si Johan. Nang matuklasan niyang walang armas sa kamay si Johan, umalis si Chairman Jun. Pagbalik sa medical room, gustong malaman ni Seon Oh at ng piping lalaki kung bakit ganoon na lang ang galit ni Johan sa chairman. Nang kapkapan nila si Johan, nakita nilang nagtago si Johan ng dagger at wiretap sa ilalim ng medyas niya. Matapos tingnan na walang laman ang file sa wiretap, hinala pa rin ng piping lalaki na traidor si Johan. Natatakot siyang sisirain ni Johan ang kasalukuyan niyang masayang buhay. Kaya matapos pakinggan ang mga argumento ng piping lalaki, nagdesisyon si Seon Oh na mag-set up ng pendulum para parusahan si Johan sa pagdadala ng kutsilyo. Hinahabol ni Johan ang pumatay na nanakit sa lola niya. Nalaman niya na si Chief Jin Hyung, ang pinuno ng second prosecution, ang nakahanap sa katawan ng lola niya bago ang pulis. Kaya kailangan ni Johan ang wiretap para makakuha ng confession. Depende sa sagot ng lalaking ito, agad na magdedesisyon si Johan kung ano ang gagawin niya sa mga taong ito. Kaya nagdala siya ng kutsilyo. Matapos marinig ang katotohanan mula kay Johan, nagdesisyon si Seon Oh na pagkatiwalaan ulit siya. Kailangan ni Seon Oh ng teammate para makipagduel kay Chairman Jun sa loob ng isang buwan. Kaya kailangang mabilis na sanayin ni Seon Oh si Johan sa mga kailangang cheating skill para manalo sa laban na ito. Sinabi ni Seon Oh na kapag pumasok ang isang tao sa cheating state, mauunang mag-react ang katawan. Magkakaroon ng goosebumps sa kamay at leeg at magsisimulang matuyo ang labi. Biglang magiging sobrang talas ng mga mata at makikita ng malinaw ang lahat. Pero nang ma-realize niya iyon, huli na ang lahat. Biglang tinanong ni Johan kung mukha ba siyang nagsisinungaling kaya natawa si Seon Oh. Nagdesisyon si Seon Oh na iligtas si Johan. Kapalit nito, tutulungan ni Johan si Seon Oh na talunin si Chairman Jun. Habang papunta sa medical room, hinarang si Seon Oh ng piping lalaki at ng mga tauhan nito. Gusto niyang samantalahin ang investigasyon kay Johan para kontrolin ang kulungan. Sa sandaling ito, dumating ang isang security guard. Hiniling ni Seon Oh sa prison guard na huwag pakialaman ang gagawin niya. Agad niyang kinuha ang weapon ng prison guard at pinatumba ang piping lalaki. Sobrang walang awa ni Seon Oh kaya naiwan ang lalaking ito na habol ang hininga sa lupa. Gusto ni Seon Oh na samantalahin ang pagkakataong ito para muling patunayan ang posisyon niya sa harap ng ibang mga preso.
Pagbalik sa dati niyang kwarto, opisyal na natanggap ni Johan ang pinakamahigpit na training. Araw-araw pagkagising, kailangang mag-practice ni Johan ng pag-shuffle ng cards sa harap ng salamin. Ang susi sa pandaraya ay ang pag-deal at pag-shuffle ng cards ayon sa gusto niya. Para maabot ang level ng mastery, kailangang ma-master ni Johan ang 3 basic skills. Ang unang step ay ang pagpapadikit ng card sa kamay niya. Ang pangalawa ay ang malaman kung paano i-shuffle ang bawat card ng paisa-isa. At panghuli, ang maalala ang order ng mga card na lumalabas sa isang kisap mata. Natapos ang morning training at ngayon ay lumipat na sa hapon. Itinapon ni Sion O si Johan sa kwarto ng mga thug para sanayin ang physical strength niya. Lalo na, hindi dapat masugatan ang mga kamay ni Johan. Matapos mabugbog ng maraming beses, sa pagkakataong ito, mahusay na natapos ni Johan ang exercise dahil nagawa niyang talunin ang mga thug habang nanatiling hindi nasusugatan ang mga kamay niya. Pagbalik sa kwarto matapos ang laban, patuloy na nag-practice si Johan sa paglalaro ng cards ng walang tigil. Biglang tinanong ni Johan si Sion O kung mas magaling ba si Presidente Jun kaysa sa kanya. Sumagot si Sion O na dahil maswerte siya. Noong bata pa si Sion O dahil nanalo siya ng malaki sa illegal casinos, kinuha nila siya para maglaro ng cards bilang unang star player. Pero dahil gusto niyang labanan si Presidente Jun, nagbungkahi si Sion O ng isang kompetisyon. Kahit mahusay si Sion O, hindi iyon sapat. Dahil lahat ng trick sa paglalaro ng cards, card-playing techniques, at fighting psychology ay itinuro lahat sa kanya ni Presidente Jun. At sa pagkakataong ito, binigyan ni Presidente Jun si Sion O ng isang hindi malilimutang pagkatalo nang itaya niya ang lahat sa tayang ito. Matapos tanggapin ang pagkatalo, brutal na pinahirapan ni Presidente Jun si Sion O. Mabuti na lang na ikabit ulit ang ari ni Sion O. Unti-unti, matapos ang maraming araw, sa wakas ay na-master ni Johan ang cheating techniques. Gumaling ng gumaling ang skills niya araw-araw, kaya sobrang nasiyahan si Sion O. Samantala sa labas, aktibong hinahanap ni Soo-yeon at ng babaeng pulis ang tape na nag-record ng eksena ni Chief Jin-hyung sa ilalim ng tulay. Nang matukoy nila ang lokasyon ng taong bumili ng kamera ng pulis, inatake sila ng lalaking nakamask. Mabuti na lang, nagtulungan silang dalawa para talunin ang killer at matagumpay na makatakas. Ngayon ang araw ng betting match sa pagitan ni Chairman Jun at ng prison captain. Napakasimple ng rules. Bawat tao ay binigyan ng bilang ng chips na katumbas ng 100 milyong won. Ang taong nasa huling table ang panalo. Kapag nanalo si Chairman Jun, mapapasa kanya ang kulungang ito. Pero kapag nanalo si Sion O, magpapaalam na si Chairman Jun. Ang unang game ay si Presidente Jun mismo ang nag-deal. Maingat na inobserbahan ni Sion O ang bawat galaw ni Presidente Jun para makita ang cheating tricks. Para mas makasiguro sa iniisip niya, gusto ni Sion O na sundan ni Johan ang larong ito hanggang dulo kahit walang chance manalo ang cards ni Johan. Ang gusto ni Sion O ay maliitin ni Presidente Jun si Johan at doon babalik ta rin ang sitwasyon para makuha ang final victory. Sa pagkakataong ito, turn naman ni Sion O na mag-deal. Gamit ang mahusay niyang card-playing technique, hinamon niya si Presidente Jun na basahin ang mga trick na ginagamit niya. Patuloy na tumaas ang taya. Gusto ni Sion O na maglagay ng patibong para mahulog si Presidente Jun. 1 milyon, 2 milyon, hanggang umabot sa 20 milyon. Gaya ng hula ni Sion O, susunod si Presidente Jun. Pero nang tinaasan ni Sion O ang taya sa 50 milyon, nag-fold si Presidente Jun. Naramdaman ni Presidente Jun na nandaya si Sion O sa larong ito, kaya naglaro siya ng safe. Ngayon naman ay turn ni Johan na mag-deal ng cards. Dahil nakatuon ang pansin ng dalawa kay Sion O, kalmadong nakapag-deal si Johan ng cards. Matapos ang maraming round, mas pabor ang laro kay Presidente Jun. Pero sa wakas, dumating na ang hinihintay ni Sion O. Nagising na ni Johan ang pinakamalakas niyang senses. Unti-unting natuyo ang labi niya, kaya ng mga mata niyang obserbahan kahit ang pinakamaliit na galaw. Kumpleto na ang lahat ng elemento para sa tagumpay. Ito na ang oras para ipakita ni Johan ang lahat ng natutunan niya. Kailangan niyang kalmadong i-shuffle ang cards sa ilalim ng masusing tingin ng mga kalaban niya. Hindi ibig sabihin na tumingin sila ay nakita na nila ang trick. Ang kailangan gawin ni Johan ngayon ay kumalma at damhin ang bawat card na nilalaro niya. Pero dahil newbie pa siya, mabagal pa rin ang galaw ng kamay ni Johan. Kaya natuklasan ni Presidente Jun ang lahat ng trick. Agad na pinisil ni Presidente Jun ang kamay ni Johan sa mesa, balak siyang saksakin. Mabuti na lang, mabilis na nakareact si Sion O at nakontrol niya ang subordinate ni Presidente Jun na si Direktor Soo-min. Simula pa lang, kay Direktor Soo-min, nakatuon ang pansin ni Sion O imbes na kay Presidente Jun. Pinilit ni Sion O na buksan nito ang butones ng sleeves niya para ilabas ang mga card na nakatago sa loob. Nabunyag na ang cheating trick ni Presidente Jun kaya sobrang nagalit siya at gustong tumawag ng pulis. Pero may surveillance camera sa lahat ng lugar sa kulungan. Kapag kumilos siya ng padalos-dalos, ikakalat ni Sion O ang video ng pandaraya ni Presidente Jun sa buong bansa. Pakakawalan lang ni Sion O si Direktor Soo-min kung mangangako si Presidente Jun na hindi na muling pupunta sa kulungan. Matapos ang tagumpay na ito, inamin ni Sion O na inabot siya ng 1 taon bago ma-master ang card game. Ang pinakamagandang oras para mandaya ay kapag nandaraya ang kalaban, kaya sinamantala niya si Johan. Akala ni Sion O ay galit si Johan dahil kinokontrol niya si Johan nang hindi nito alam.
Pero hindi iyon ang iniisip ni Johan. Gusto niyang patuloy na manalo si Sion O tulad ngayon. Isang buwan ang lumipas at ngayon ang araw ng paglabas ni Sion O sa kulungan. Kaya bakante na ang posisyon ng captain. Kailangang makuha ni Johan ang posisyong ito kahit ano pa ang mangyari. Para naman sa lahat ng bagay sa labas, si Suoyon ang bahala. Galit na inutusan ng piping lalaki ang mga tauhan niya na maghanap sa lahat ng sulok ng kulungan para alisin si Johan. Nagpaplano rin siyang kunin ang posisyong iyon. Matapos suhulan ng prison warden, ipinakita sa piping lalaki ang lugar kung saan naghihintay si Johan. Pagkapasok pa lang ng piping lalaki, sinabi niya na basta tahimik na mamumuhay si Johan sa kulungan, palalayain niya si Johan. Kung hindi, kamatayan lang ang naghihintay kay Johan. Mula pa noong unang araw na pumasok si Johan sa kulungan, naramdaman ng piping lalaki na hindi normal ang mga mata niya. Walang kahit anong guilt sa mga matang iyon. Iyon ay maaaring isang baliw o may napakalaking sikretong itinatago si Johan. Oras na para magdesisyon si Johan na sabihin sa piping lalaki ang buong katotohanan. Matapos tumawag ang piping lalaki para kumpirmahin sa pinuno ng department ni Jin Hyung at malaman ang identity ni Johan, nagdesisyon ang piping lalaki na kumampi kay Johan. Nang ibigay ni Johan sa kanya ang kalahati ng profit ng kasino, iyon ang dahilan kung bakit sumunod sa utos ni Johan ang lahat ng subordinate sa kulungan. Opisyal na napunta kay Johan ang posisyon ng captain. Pero hindi pa rin iyon sapat. Kailangan ni Johan ng mas malakas na kapangyarihan. Ang kapangyarihang kinatatakutan ng prosecutor at nasa kulungang ito iyon, ang Seochodong, isang kwartong nakalaan para sa pinakamayayamang tycoon sa Korea. Para makapasok sa Seochodong, kailangang lokohin ni Johan ang warden. Si Johan, na may seryosong ekspresyon, ay gumawa ng kwento na tinawag siya ng Seochodong at hinayaan niyang dalhin siya roon ng warden. Kaya madaling naloko ni Johan ang warden at nakapasok siya sa forbidden area. May isang matandang lalaki roon na nagtatrabaho bilang henchman ng mga tycoon. Tinanong siya ni Johan kung may alam siya tungkol sa lugar na ito, pero ang natanggap ni Johan ay payo mula sa matanda na huwag maging curious kung ayaw niyang mapahamak. Ilang sandali pa, bumaba ang warden. Pagkakita pa lang niya sa matandang lalaki, naging magalang at polite ang attitude ng warden. Lumalabas na ang matandang lalaki ang pinuno ng building na ito na kilala rin bilang loan shark na si Wonbong. Hindi pera ang lahat para sa lalaking ito. Ang mas nakakatakot ay ang mundong ginawa niya, isang mundong hindi pinapatakbo ng pera at kapangyarihan. Ngayon, inayos ni Soyon ang meeting sa pagitan ni na Johan at Chairman Wonbong. Gusto ni Johan na suhulan ng chairman, pero ayaw nitong makipag-deal sa mga sugar roll. Ang pagbisitang ito ay para lang kay Suyon, hindi para sa pera. Siya ang taong nagligtas sa malungkot niyang buhay. Ang ina ni Suyon ay isang successful businesswoman, pero napagbintangan siya na siyang nasa likod ng investment manipulation. Para bang alam niya ang mangyayari sa future niya, naghanda siya ng ebidensya para ilantad ang totoong mastermind bago siya pumanaw. Ang tanging naiwan ay ang maliit niyang anak na babae na naloko ng abogado at nawalan ng mahahalagang dokumento. Hindi lang iyon, kinidnap din nila si Suyon at ginawa siyang prostitute sa mga nightclub. Mabuti na lang, sa wakas ay nakilala niya si Chairman Wonbong at binago nito ang kapalaran niya. Lahat ng galaw niya sa pagpasok at paglabas ng kulungan ay natuklasan ni Prosecutor Sang-wook. May mga tao siyang pinabantay sa kanya sa lahat ng oras. Matapos makakuha ng impormasyon mula sa camera at cellphone ng police officer na namatay habang iniimbestigahan ang kaso ni Johan, matagumpay na napagdugtong ni Suyon ang mga pangyayari. Ang Joker na lang ang hindi pa lumalabas. Siya si Hwa, ang kuya ni Chairman Jun, ang tunay na leader ng Buksyong Gang at siya rin ang pinakadelikadong tao sa digmaang ito. Matapos ang mahabang paghahanap, sa wakas ay natuklasan ni Soyon na nakipagkita ang bata sa lola ni Johan bago ang insidente. Pero hindi siya makapunta roon dahil sinusundan siya ng mga prosecutor. Ngayon si Johan na lang ang maasahan niya. Iniisip pa rin niya kung isasali ba niya si Seon O sa bagay na ito. Pero una, kailangang makuha ni Johan ang lahat ng dokumentong may kaugnayan sa transaction history ng warden. Kaya pumasok si Johan at ang mga tauhan niya sa kwarto ng warden para nakawin ang lahat ng data sa computer. Sa pamamagitan nito, natuklasan ni Johan ang taong madalas lumalabas para magtrabaho para sa Seochodong. Pinabali ni Johan sa mga tauhan niya ang binti ng lalaking ito para mapilitan si Chairman Wonbong na lumabas. Dahil nasa kay Johan ang lahat ng illegal money transaction data ni Chairman Wonbong at ng warden, madali niyang napilit si Chairman Wonbong na ibigay kay Johan ang trabaho niya bilang henchman. Matapos matanggap ang release papers, mabilis na pumunta si Johan sa meeting point nila ni Soyon. Nag-ayos siya ng police agent para tulungan si Johan sa labas ng kulungan. Napakasimple ng misyon ni Johan. Kailangan niyang pumunta sa itinakdang lugar para ihatid ang sulat. Pagdating ni Johan, dinala siya ng mga tauhan sa loob para makipagkita sa boss nila. Hindi inaasahan, ang taong ito pala ang may-ari ng kasino na nireport noon ni Johan sa pulis. Ang kailangan bawiin ni Johan ay ang abogadong nahuli nito. Galit ang may-ari ng kasino at gusto niyang patayin si Johan, pero may narinig siyang gulo sa labas. Lumalabas na hindi ordinaryong tao ang abogado. Matapos marinig na dumating ang chairman para iligtas siya, agad na inasikaso ng abogado ang lahat ng tauhan at tinulungan si Johan na makatakas.
Dahil malubha ang mga sugat nila, nagtago na lang silang dalawa sa isang tagong sulok para obserbahan ang galaw ng may-ari ng kasino. Dahan-dahang inilabas ng lalaking ito ang armas niya at lumapit sa lugar kung nasaan silang dalawa. Pero mabuti na lang, lumitaw ang babaeng inspektor na kasama ni Johan at napigilan siya sa tamang oras. Habang papunta sa police station, matapang na nagnakaw ng police car ang mga tauhan nito para iligtas siya. Sa sandaling ito, matapos iligaw ni Soyon ang mga humahabol, nagmaneho siya para iligtas si Johan. Pero dahil limitado lang ang oras niya sa labas, kailangang magmadali agad ni Johan papunta sa orphanage. Ang abogado ang siya ng aasikasuhin ni Soyon. Pagdating nila, nakita ni Johan ang bata, pero pinigilan siya ng may-ari ng kasino. Palihim pala nitong nilagyan ng tracking device ang likod na bulsa ng pantalon ni Johan, kaya alam niya ang lahat ng galaw ni Johan. Inakay ni Johan ang bata para makatakas mula sa paghabol ng boss, pero nabangga siya ng kotse. Ang taong kakalabas lang ng kotse ay walang iba, kundi si Hua. Mabuti na lang, dumating si Suoyon sa tamang oras para iligtas si Johan sa panganib. Malapit ding sumusunod si Prosecutor Sang-wook para arestuhin si Johan, pero ang taong nakaupo sa kotse sa oras na ito ay hindi si Johan, kundi ang babaeng inspektor na kasama niya. At ligtas nang nakabalik si Johan sa kulungan. Galit na sinisi ng chairman si Johan dahil gumawa siya ng ganitong gulo. Siguradong hindi palalagpasin ni Prosecutor Sang-wook ang nangyari matapos siyang maloko ni Johan ng ganoon. Binalaan ng chairman si Johan na kung gusto niyang mabuhay ng buo ang buhay niya, dapat kalimutan niya ito. Hindi pa rin mawala sa isip ni Johan ang biglaang pagkamatay ng bata. Si Hua ang dahilan ng trahedyang aksidenteng ito. Ang mahalaga ngayon ay mahanap ang ama ng bata na si Sang-ki. Si Sang-ki rin ang pinakamahalagang tao na makakapagpatunay sa money laundering ng magkapatid na Yang. Dahil sa background niya bilang kilalang gangster, mabilis na nakuha ni Hua ang kontrol sa Bokseong Gang. Pero masyadong nakakapagod ang buhay ng gangster, kaya gumawa sila ng kumpanya para mabuhay ng legal. Pero may isang taong mas nakakatakot pa kaysa sa mafia. Iyon ang loan shark na namamahala sa Goldman Casino, si Chairman Wonbong. Sa pinakamataas na kapangyarihan ni Chairman Wonbong, galing ito sa kasino. Mas eksakto, sa pamamagitan ng kasino niya nilalaunder ang pera ng mga super rich. Nang ma-realize ng magkapatid na Yang na magandang oportunidad ito para yumaman, gumamit sila ng puwersa para kunin ang posisyon ni Chairman Wonbong at ipakulong siya. Para protektahan ang magkapatid na Yang, sinuhula ng mga makapangyarihan ang prosecutor para masigurong walang hindi inaasahang mangyayari. Ipinagkatiwala ng bata kay Johan ang tanging social media account na pwedeng gamitin para makontak ang ama niya. Nang mag-login si Johan sa account na ito, nabigla siya nang makita ang buong katotohanan. Ang lalaking nakamask ay ang malapit niyang senior. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Seon-oh. Si Seon-oh ang sumunod sa utos ni Chairman Wonbong para hadlangan ang plano ng investigasyon ni Johan. Si Seon-oh din ang tunay na salarin na pumatay sa lola ni Johan. Napuno si Johan ng galit at matinding sakit nang malaman niya ang tunay na identity ni Seon-oh. Bumalik sa isip niya ang mga alaala ni Seon-oh. Si Seon-oh ang sumuporta kay Johan hanggang ngayon. Si Seon-oh din ang tumulong kay Johan na malampasan ang lahat ng hirap at pagsubok sa kulungan. Si Seon-oh ang nagturo kay Johan ng mga teknik sa paglalaro ng cards. Para kay Johan, si Seon-oh ay hindi naiiba sa isang kuya sa pamilya. Sa oras na ito sa prosecutor's office, nagpapadala si Prosecutor Sang-wook ng mga tao para imbestigahan ang illegal activities sa kulungan. Pumunta si Prosecutor Sang-wook para makita si Chairman Wonbong at takutin siya. Tinawagan ni Prosecutor Sang-wook si Johan para i-pressure ang chairman. Iminungkahi niya na ibigay ni Johan ang envelope na pinapadeliver ng chairman at kapalit nito, malalaman ni Johan ang katotohanan tungkol sa kaso ng lola niya. Kabaligtaran ng inaasahan niya, nagkunwari si Johan na inosente at walang alam tungkol sa envelope. Si Johan mismo ang aasikaso sa kaso ng lola niya. Matapos bumalik mula sa bigong negosasyon, hindi kinaya ni Prosecutor Sang-wook ang kahihiyang ito. Nagpadala siya ng mga tao para maghanap sa lahat ng lugar at nangakong gagantimpalaan ang magbibigay ng mahalagang impormasyon. Gaya ng inaasahan, may taong galit kay Johan na nag-leak ng impormasyon kay Prosecutor Sang-wook. Sinalakay nila ang kasino habang naglalaro ng cards ang lahat. Agad na ipinadala ang warning sa captain. Nagkagulo ang buong kasino at lahat ay naghahanap ng paraan para makatakas. Pinakalma ng malalapit na subordinate ang organization at nagpadala ng mga tao para gabayan ang mga VIP palabas gamit ang emergency door. Kasabay nito, mabilis na sinira ng mga manager ang ebidensyang may kaugnayan sa gambling activities. Lalong umiikli ang oras. Nakarating na ang mga prosecutor sa pinto kaya mabilis nilang sinira ang lock habang abala ang mga manager sa pagsunog ng lahat ng ebidensya. Nang sumugod ang mga prosecutor sa kwarto ng warden, nalinis na ang lahat. Naglaho ang kasino na parang walang bakas. Pero hindi si Prosecutor Sang-wook ang taong basta-bastang susuko. Kinaumagahan mismo, ipinahuli niya ang lahat ng prison guard. Kasabay nito, tuluyan niyang pinalitan ng personnel ng kulungan. Tinanggal din ang special cells. Wala ng captain at wala ng kasino. Walang magawa si Johan nang ibalik siya sa dati niyang kwarto. Ang naghihintay sa kanya ngayon ay ang dating boss at ang mga tauhan nito. Naalala ni Johan ang mga bilin ni Seon-oh. Hindi pwedeng hayaan ni Johan na apihin siya nila tulad ng dati. Nang makita niyang may lalaking balak siyang atakihin mula sa likod, mabilis na sinuntok ni Johan ang baba ng lalaking ito kaya nawalan ito ng malay. Sinamantala ni Johan ang pagkabigla ng kalaban at sunod-sunod siyang umatake.
Hindi kayang tapatan ng mga subordinate si Johan. Ang pinakadelikadong tao ay palaging huling lumilitaw. Ang ganitong tao ay dapat asikasuhin ng desidido dahil doon lang matatakot ang mga subordinate. Sumugod ang boss para sakalin si Johan habang ang subordinate ay naglabas ng armas at naghanda para patayin si Johan. Pero sa isang ikot lang, nagawa ni Johan na masaksak ng subordinate ang boss diretso sa main artery nito. Nang dumating ang warden, huli na ang lahat. Dahil sa sobrang pagkawala ng dugo, namatay ang boss. Ang testimonya nilang lahat ay tumuturo kay Johan bilang salarin. Gusto ng bagong warden na ilipat si Johan sa ibang kulungan sa ilalim ng utos ni Prosecutor Sang-wook. Siyempre, hindi pumayag si Johan at hiniling niyang tumawag ng abogado. Ang taong nilapitan ni Johan para humingi ng tulong ay si Chairman Wonbong. Basta mapipigilan niya si Prosecutor Sang-wook, handa si Johan na kalimutan ang lahat ng may kaugnayan sa chairman. Ngayon ang araw ng paglipat kay Johan sa bagong kulungan. Bago sumakay sa kotse, nakita ni Johan ang chairman sa malapit. Isang hakbang na lang at haharap si Johan sa sentensiyang 133 taon sa kulungan. Biglang nakita ni Johan ang anino ng batang hindi niya nailigtas. Lumuhod si Johan sa sakit. Gumapang si Johan ng paisa-isang hakbang papunta sa chairman kahit basang-basa na sa dugo ang mga tuhod niya. Nagmakaawa si Johan kay Presidente Jun na iligtas siya. Handa siyang maging pinakaloyal na henchman ng presidente. Bilang sagot sa hiling niya, natuwa si Presidente Jun sa performance ni Johan kaya nagdesisyon si Presidente Jun na kunin si Johan bilang subordinate niya. Ang unang misyon na ibinigay niya kay Johan ay patayin si Sang-ki, ang ama ng batang hindi na iligtas ni Johan. Natulala si Johan at hindi niya maintindihan kung bakit gusto nitong kunin ang buhay ni Sang-ki. Pero kailangang isantabi ni Johan ang awa niya. Tinanggap ni Johan ang misyon. Gaya ng napag-usapan, naayos na rin ng abogado niya ang sentensya niya. Simula ngayon, opisyal nang nakalaya si Johan matapos pagsilbihan ang sentensya niya. Dahan-dahang naglakad si Johan para damhin ang sikat ng araw matapos ang mahabang panahon ng paghihirap sa kulungan. Ang sariwang hangin ay nagbigay sa kanya ng sobrang gaan sa pakiramdam. Pero hindi nito kayang ipalimot kay Johan ang taong nag-utos sa kapten na saktan ng lola niya. Ang taong nagpahirap sa buhay niya, tapos na ang lahat ng pinapahanda niya kay Soyeon. Ngayon, turn na ni Johan na hanapin ang salarin. Kinabukasan, dumating si Lawyer Koo para sunduin si Johan at isagawa ang misyon. Nabunyag ang lokasyon ni Sang-ki matapos niyang gamitin ang payment card. Pumunta si Johan sa sauna para hanapin si Sang-ki. Hinalughog niya ang bawat sulok ng shop pero hindi niya mahanap si Sang-ki. Nang susuko na sana si Johan, may nakita siyang kahina-hinalang tao. Mabilis na hinabol ni Johan ang lalaking ito papunta sa banyo pero ikinulong siya ng taong ito at tumakas. Mabuti na lang, may nagbukas ng pinto para tulungan si Johan. Ipinagpatuloy ni Johan ang paghabol kay Sang-ki. Balak ni Johan na sabihin kay Sang-ki ang tungkol sa bata pero naasikaso na ni Lawyer Koo si Sang-ki. Dinala siya ng dalawa sa isang abandonadong bakanting lote sa malalim na bahagi ng gubat. Si Johan ang inatasang maghukay ng butas para paghandaan ang paglilibing sa katawan ni Sang-ki. Dahil unang beses niyang papatay ng tao, binigyan ni Lawyer Koo si Johan ng 15 minuto para kumilos. Nang umalis si Lawyer Koo sakay ng kotse, kinalagan ni Johan si Sang-ki at sinabihan siyang magmaneho paabante ng 5 minuto at may kotseng naghihintay. Nangako si Johan sa bata na ililigtas niya ang ama nito. Kaya sa pagkakataong ito, susuwayin ni Johan ang utos ng chairman. Ang relo na pinasuot ni Lawyer Koo kay Johan ay may naka-install na tracking device at voice recorder. Kaya lahat ng ginawa ni Johan ay nalaman ni Lawyer Koo. Alam na rin ito ni Johan ng maaga. Kaya matapos pakawalan si Sang-ki, sinabi ni Johan kay Lawyer Koo ang katotohanan na gusto talaga ng chairman na patayin silang dalawa para patahimikin sila. Kaya pinakidnap niya si Johan sa mga tauhan niya. Para mailigtas ang mga buhay nila, nagdesisyon ang dalawa na magtulungan para lokohin si Chairman Jun gamit ang isa pang scapegoat. Kinabukasan, kumalat sa lahat ng dyaryo ang balita tungkol sa pagkamatay ni Sang-ki. Nalaman din agad ito ng mga tycoon sa Korea. Lumipad papuntang Korea ang mga representative ng makapangyarihang organisasyon sa Macau para makipagkita sa magkapatid na Yang at sa mga prosecutor. Sobrang nag-aalala sila sa mga hindi kailangang gulong nangyayari rito. Nalulugi ng 260 bilyong won ang black funds. Ang pagkamatay ni Sang-ki ang nagpahinto sa money laundering sa Korea. Isang katlo ng assets ng Goldman ay pagmamayari ng triad sa Macau kung saan pumipili pa sila ng chair. Ang daily liquidity ay higit sa 1 bilyong won sa bawat withdrawal. Kaya gustong malaman ng headquarters kung sino ang responsable rito. Ang dahilan kung bakit kinuha sila ng mga makapangyarihang tao ay para ayusin ang mga urgent na bagay na ganito. Hindi lang ang mga tao sa Macau ang kumilos dahil kahit si Chairman Wonbong ay nasimulan na rin ang plano niya. Gusto niyang bilhin ang lahat ng shares ng Yang Group sa pamamagitan ng panloloko sa mga makapangyarihang tao sa sugal. At ang taong naglalaro ng mga game na ito ay walang iba kundi si Johan. Matapos utusan si Johan na gawin ang trabaho, biglang nagpa-appointment si Chairman Wonbong para makipagkita sa mga tao ng prosecutor at humingi ng tulong. Gusto niyang makipagtulungan sa kanya ang 2 prosecutor para talunin ang magkapatid na Yang at mapaalis sila sa kumpanya. Kapag nagtagumpay ang plano, ibabalik niya ang kumpanya sa 2. Sa harap ng nakakaakit na offer ng chairman, bahagyang natukso ang 2 prosecutor.
Ngayong gabi, sisimulan ni Johan ang pagpapatupad ng plano. Ang unang target ni Johan ay ang financial director ng kumpanya. Madali siyang naloko ni Johan at nakuha ang pera niya, saka pinilit siyang pumirma ng kontrata para ilipat ang company shares. Sunod-sunod ang bawat tao, at naging maayos ang lahat ng tuloy-tuloy na nanalo si Johan para makuha ang company shares. Habang pauwi, bigla siyang sinundan ng mga tao ni Department Head Jin Hyung. Pero mabuti na lang, naligaw sila ni Johan. Kasabay nito, kinuhanan din ni Lawyer Koo ng litrato si Department Head Jin Hyung at ang mga tauhan niya. Sa oras na ito sa kumpanya, nahuli ng magkapatid na Yang ang may-ari ng kasino matapos itong makatakas. Balak nilang pahirapan ang lalaking ito para masiyahan sila. Pero sinadya ni Juana Azarin ang nakababatang kapatid niya dahil sa unrequited love nito. Bilang taong may experience, pinayuhan ni Hua ang kapatid niya na bitawan na ang attachment niya kay Soo-yeon, kung hindi, siya lang din ang masasaktan. Dahil sa ganoong pangaasar, umalis si Presidente Jun kahit tinatawag siya pabalik ng kuya niya. Hindi niya kinaya ang katotohanang sobrang nahuhumaling siya sa isang babae. Kaya tinawagan niya si Soo-yeon at inimbitahan siya at ang mga kaibigan niya na sumali sa VIP-only casino. Nangyayari ang lahat ayon sa plano ni Johan. Sinabi noon ni Seon-oh na kailangan niyang sakupin ang Goldman Casino para maging #1 gambling house sa Korea. Pero sa totoo lang, fasad lang ito. Ang totoong pera ay ginagawa sa VIP room, ang lugar ng pagtitipon ng mga super rich. Kailangan mong magkaroon ng invitasyon para makapasok. Iyon ang money laundering place ng Black Fund ng Hotel Goldman. Ang Black Fund manager ang magiging casino manager. Kaya basta makontrol ni Johan ang Black Fund, mapapasa kanya ang buong casino. Ang pinakamahirap na parte ay ang makakuha ng invitation ticket. At solved na iyon ngayon. Kailangan lang niyang sundin ang plano at mananalo siya. Matapos makalaya, ibinunyag ng thug kay Chairman Jun ang taong nakakaalam kung nasaan si Johan. Siya ang nag-provoke sa piping lalaki habang nasa kulungan ito sa pamamagitan ng pagsasabing iniwan na ni Johan ang piping lalaki. Dahil dito, sobrang nagalit ang piping lalaki at gusto siyang labanan. Kaya matapos makalaya sa kulungan, pumunta ang thug at ang chairman para hanapin ang piping lalaki at humingi ng karagdagang impormasyon. Dahil sakim siyang tao, nang makita niya ang tambak na pera na ibinigay ni Chairman Jun, walang pag-aalinlangang ibinunyag ng piping lalaki ang lahat. Sinabi ng piping lalaki na matapos makalaya sa kulungan, kumita si Johan sa malalaki at maliliit na kasino kasama si Lawyer Koo. Ginawa ito ni Johan para hanapin ang salaring pumatay sa lola niya. Iyon lang ang impormasyong alam ng piping lalaki. Ngayon ang araw na maililist sa stock exchange ang kumpanya ni Presidente Jun. Maingat niyang inihanda ang lahat para sa party. Mula sa reception hanggang sa maasikasong serbisyo sa mga VIP guest, nasa perfect level ang lahat. Tapos na rin si Johan sa paghahanda. Habang papunta sa Goldman, biglang nakatanggap si Johan ng message mula sa team leader. Nang makarating si Johan sa address sa sulat, muli niyang nakita si Seon-oh. Kahit kaharap ni Johan ang kalabang pumatay sa lola niya, sinubukan pa rin ni Johan na pigilan ang emosyon niya. Curious na tinanong ni Seon-oh si Johan kung paano niya nakuha ang invitation sa party. Kasabay nito, nalaman ni Seon-oh ang tungkol sa money laundering process sa Goldman. Binibigyan nila ng pera ang mga foreign player na gustong magsugal para gawing legal ang illegal na pera. Pagkatapos, dinadala ang pera sa isang special room. Dito, full capacity na tumatakbo ang mga money counter. Matapos ma-withdraw ang pera mula sa Macau headquarters, na kumpleto ang international remittance. Ang pera ay i-convert sa Bitcoin sa Hong Kong at ililipat sa mga non-tax country sa ilalim ng accounts ng ghost companies. Naiintindihan pa rin ng dalawa ang isa't isa tulad noon. Pero sa kasamaang palad, naging magkaaway na sila ngayon. Dumating na ang sandali ng decisive battle. Walang takot na pumasok si Johan sa VIP room. Ang mga participants sa betting table ay puro mayayamang tao na may napakalalaking assets. Pagkaupo niya sa table, hindi nagpakita si Johan ng awa sa kahit sino. Tuloy-tuloy siyang nanalo laban sa mga VIP guest. Ngayon, kumita siya ng kabuuang 73,200,000 at 1,000,000 won. Sa oras na ito, lumapit si Presidente Jun mula sa malayo. Nakapagpadala na siya ng tao para ipaalam sa mga guest na haharapin niya si Johan ngayong gabi. Bubunutin na sana ni Presidente Jun ang armas niya at papatayin si Johan, pero nang banggitin ni Johan ang pangalan ni Soo-yeon, nagbago ang isip niya. Si Chairman Jun mismo ang uupo sa table at magdedesisyong maglaro ng malaking game. Sa simula pa lang, tumaya na si Chairman Jun ng hanggang 1.6 na bilyong won. Kahit maganda ang deck ng cards niya, hindi niya maintindihan kung bakit patuloy siyang natatalo kay Johan. Kahit alam niyang may ginagawa si Johan, hindi niya inaasahang ganoon kagaling si Johan, siguradong may tumutulong. Lumalabas na bago magsimula ang taya, inihanda na ni Johan ang lahat mula sa paglitaw ng piping lalaki para lokohin ang chairman, pati ang pagmamakaawa niya sa mga VIP guests na naroon ngayon. Kapalit nito, ibibigay niya ang kumpanyang pagmamayari ng magkapatid na Yang sa mga distinguished guests na papayag tumulong. Sigurado si Johan na mananalo siya sa tayang ito. Kahit paano mandaya ang chairman, mas mataas pa rin ng isang level ang cards ni Johan. Galit na galit si Chairman Jun dahil naloko siya, kaya nagdesisyon siyang maglaro ng malaking game sa pamamagitan ng pagtaas ng taya sa 60 bilyon plus ang VIP room ng Goldman. Para masigurado ang panalo, mabilis na ni-shuffle ni Johan ang cards niya.
Kahit pareho sila ng score, mas mataas pa rin ang cards ni Johan kaysa sa chairman. Matapos matalo kay Johan, nabaliw sa galit si Chairman Jun. Inutusan niya ang mga tauhan niya na isara ang buong room. Naglabas si Chairman Jun ng kutsilyo at itinutok ito sa leeg ng lahat mula sa dealer hanggang sa chairman. Aaksyon na sana siya laban sa dealer nang bumunot ng baril si Suyon at tinakot siya. Handa siya sakaling magkaroon ng emergency. Walang pag-aalinlangang binaril ni Suyon si Chairman Jun diretso sa binti. Matapos magpanggap bilang mga empleyado at gawing hostage si Chairman Jun, naghiwalay sina Johan at Suyon para humanap ng paraan makatakas. Hindi pa sila nakakalayo ng mapaligiran si Suyon. Nang bubunutin na sana nila ang mga baril at aatake, biglang namatay ang mga ilaw sa lobby. Sinamantala ni Suyon ang malabong paningin ng mga guard at mabilis na nakatakas. At ang taong nagpatay ng circuit breaker ay walang iba kundi ang may-ari ng kasino na si Sang-soo. May pinadala si Johan para iligtas siya bago pa siya mailibing ng mga tauhan ng chairman. At ngayon, nagtutulungan ang dalawa para talunin ang magkapatid na Yang. Sa labas, ginagawa ng piping lalaki ang lahat para lokohin si Seon-oh upang madaling makidnap ng department head, si Director Soo-min. Bago isagawa ang plano, nakipagkita si Johan kay Department Head Jin-hyung para makipag-usap. Alam ni Johan na kailangang alisin siya ng department head para maiwasang mailipat. Kaya iminungkahi ni Johan na makipagtulungan si Department Head Jin-hyung sa kanya para talunin ang mga humahadlang sa kanya. Balik sa kasalukuyan, matapos makatakas, nakipagkita si Suyon kay Department Head Jin-hyung sa secret factory. Pinapahack niya sa isang tao ang slush fund account ng Goldman. Kailangan niyang buksan ang account nang hindi nalalaman ni Department Head Jin-hyung. Matapos makuha ang account at password, ang susunod na step ay kilalanin ang iris ni Director Soo-min o ni Hwa. Nakarating na kay Presidente Jun ang balitang na aresto si Director Soo-min. Galit na galit siya at nag-utos na magbigay ng reward na 100 milyong won sa kahit sinong makakahanap sa mga tumakas. Kabaligtaran ng inaasahan ng chairman, isinugal ni Johan ang buhay niya para makipagkita sa kuya ni Presidente Jun. Ang taong ito ang dahilan ng aksidente sa inosenteng bata. Para makapaghiganti, inatake ni Johan si Hwa. Pero dahil sobrang laki ng agwat ng lakas nilang dalawa, madaling nadaig ni Hwa si Johan. Sinakal at binuhat ni Hwa si Johan, hinayaan siyang magpumigla sa desperasyon. Pero hindi tanga si Johan. Bago ang laban, nilagyan niya ng napakalakas na pampatulog ang gloves niya. Kahit dumikit lang ito sa balat, mawawalan ng malay ang kalaban, gaano man ito kalakas. Sa isang hawak lang kay Johan, bumagsak si Hwa sa sahigat ng isay. Madaling nakuha ni Johan ang iris recognition at inilipat ang lahat ng 300 bilyon sa personal account niya. Matapos ang misyon, tumakas si Johan habang matindi siyang hinahabol ng mga guard at pulis. Matapos desperadong makatakas, sumakay si Johan sa taxi at tumakas. Nakakagulat, ang driver ay si Prosecutor Sang-wook. Lumalabas na nakipagtulungan si President Won-bong sa prosecution para tulungan si Johan. Sa oras na ito, natapos na rin ng piping lalaki sa kotse ang pag-asikaso kay Seon-oh sa pamamagitan ng pagpapatumba sa kanya. Natuklasan ng pulis at dinala si Seon-oh sa lugar ni President Jun. Brutal na pinahirapan ni President Jun si Seon-oh para kumuha ng impormasyon. Pero walang alam si Seon-oh tungkol sa planong ito. Para mailigtas si Seon-oh, muling dinala ni Johan ang fund account para gawin ang transaksyon. Dahil si Johan ang may hawak ng ebidensya, may karapatan siyang gumawa ng sarili niyang desisyon. Matapos dalhin si Seon-oh sa kotse, ibinalik ni Johan ang phone na may laman na slush fund. Muling nalaman ng magkapatid na Yang na naloloko sila nang mawala ang 300 bilyon mula sa fund account sa mismong harap nila. Dahil bago gawin ang transaksyon, pinatapos na ni Johan sa isang tao ang money transfer procedure papunta sa personal account niya. Sinamantala niya ang ilang minuto para i-verify ng bank ang money transfer, isinugal niya ang transaction at niloko ang magkapatid na Yang. Matapos mailigtas si Seon-oh, malamig na itinali ni Johan si Seon-oh sa isang lugar at sinimulan siyang tanungin. Gusto ni Johan na aminin ni Seon-oh na siya ang pumatay sa lola niya. Si Seon-oh din ang kumidnap kay Sang-ki at sa anak nito sa utos ni Chairman Won-bong. Nandoon ang lahat ng ebidensya kasama ang video ni Seon-oh habang ginagawa ang krimen at ang testimony ng batang namatay. Pero nakatakas sa tali ang tusong si Seon-oh. Sinadya niyang idiin ang sugat kaya dumaloy ang dugo at nawalan siya ng malay. Samantala, hawak pa rin ni Chief Jin-hyung si Director Soo-min. Kahit ginawa ni Chief Jin-hyung ang lahat, hindi pa rin nakipagtulungan si Director Soo-min. Nagalit si Chief Jin-hyung at sinimulan niyang pahirapan si Director Soo-min hanggang umamin ito. Kahit gaano niya ito bugbugin o pahirapan, tumanggi pa rin siyang umamin. Nakarating kay Chairman Won-bong ang balitang matagumpay na nabawi ni Johan ang secret fund. Sobrang saya niya dahil natalo ni Johan ang magkapatid na Yang kaya nagtagumpay ang plano niya. Pero ngayon, opisyal na niyang ipinakita ang tunay niyang mukha. Nang maramdaman niyang wala nang silbi si Johan, inutusan niya si Lawyer Koo na patayin si Johan. Nakapaghanda na rin si Johan ng plano para harapin si Chairman Won-bong. Kinaumagahan, pumunta si Johan sa hospital para bisitahin siya. Gusto ni Chairman Won-bong na ilipat ni Johan ang lahat ng pera sa stocks ng sarili niyang kumpanya. Pero hindi ganoon ang iniisip ni Johan. Inilipat ni Johan ang lahat ng 300 bilyon sa 2 bagong tatag na kumpanya. Lahat ng legal procedure ay maayos na inasikaso ng mga tao ni Johan.
Ito ang deklarasyon niya ng digmaan laban kay Chairman Wonbong. Mula ngayon, nawalan na ng silbi si Chairman Wonbong. Kahit ang mga tao ng C8 Dong ay bumoto para tanggalin si Chairman Wonbong. Sa halip, si Johan ang magiging bagong manager ng Goldman Casino kahit ano pa ang mangyari. Aalisin ni Johan ang lahat ng taong nagtulak sa buhay niya sa ganitong kahabag-habag na kalagayan. Nagsisimula pa lang ang paghihiganti. Si Chairman Wonbong ay aasikasuhin mismo ni Lawyer Koo. Pinahuli ni Lawyer Koo si Sean O kasama si Chairman Wonbong. Si Sean O mismo ang tatapos sa lahat ng dating sama ng loob niya sa chairman. Si Chairman Wonbong ang sumira sa buhay ni Sean O. Si Chairman Wonbong din ang nagtulak sa kanya sa wasak na tahanan. Napakalaki ng ambisyon ni Chairman Wonbong. Hindi lang niya gustong patayin si Johan, dinamay pa niya ang malapit niyang abogado. Si Chairman Wonbong ang gumawa sa dalawang masasamang tao ng pamilyang Yang. Inutusan pa niya si Seon O na kidnapin at patayin si Sang-ki at ang anak nito pati ang lola ni Johan. Ngayon, kailangang pagdusahan ni Chairman Wonbong ang bunga ng mga ginawa niya. Bago pa siya mapatay ni Seon O, hinimatay si Seon O dahil sa anemia. Walang pag-aalinlangang tinext ni Lawyer Koo kay Hwa ang lokasyon ni Chairman Wonbong. Galit na galit si Johan nang malaman niyang ipinaalam ni Lawyer Koo sa magkapatid na Yang. Mahalagang tao si Seon O para kay Johan sa laban na ito. Kailangang isugal ni Johan ang buhay niya para iligtas si Seon O. Pero ngayon, nahulog na siya sa kamay ni Hwa. Binalaan ni Lawyer Koo si Johan na tuparin ang tungkulin niya bilang manager imbes na hayaang makialam ang personal feelings sa trabaho. Sa oras na ito, pinangungunahan ni Hwa ang mga tao para salakayin ang bahay ni Soo-yeon. Pero ang hindi niya inaasahan, nakaabang din dito ang prosecutor's office at hinihintay siyang mahulog sa bitag. Nahuli siya mismo sa akto, kaya agad siyang inihatid pabalik sa police station. Sa interrogation room, direktang kinausap siya ni Annie, ang representative ng Macau. Ipinaalam niya sa kanya na gusto ng chairman na tanggalin si Hwa. Nakarating na sa mga tunay na makapangyarihan sa Macau ang balitang naubos niya ang lahat ng slush funds. Kahit alam ni Annie na mababawi ni Hwa ang pera, hindi ganoon ang iniisip ng mga makapangyarihang taong iyon. Opisyal nang tinanggalan ng lahat ng kapangyarihan ang magkapatid na Yang at kinumpis ka rin ang office habang naghihintay ng bagong may-ari. Sa ibaba, kumpiyansang pumasok si Johan at ang mga kasama niya. Inanunsyo ni Annie ang desisyong italaga si Johan bilang bagong manager ng Goldman. Nasa malaking panganib ngayon ang kapalaran ni Seon O dahil itinapon siya ni Chairman Jun sa furnace. Sa oras na ito, nag-aalala ang lahat sa Supreme Prosecutor's Office sa pagkakapromote ni Johan bilang manager. May na-leak na internal information kaya ni-reject ng Ministry of Justice ang kasalukuyang promotion list. Para ayusin ito, napilitan si Prosecutor Byung-wook na makipagkita kay Annie para humingi ng tulong. Simula pa lang walang simpatya si Prosecutor Byung-wook kay Annie. Ayaw yumuko ni Prosecutor Byung-wook sa mga tycoon pero gusto niyang makatanggap ng pera. Para makontrol si Prosecutor Byung-wook, napilitan si Annie na imbestigahan ang lahat ng impormasyon tungkol sa pamilya niya, lalo na ang kumpanya ng asawa niya. Lahat ng illegal activities na mismo si Prosecutor Byung-wook ang gumawa ay na-record na niya. Dahil hindi makapag-withdraw ng pera ang kasino tulad ng dati, nagdesisyon ang mga makapangyarihan na huwag bayaran ang mga prosecutor. Kaya sinabi ni Annie kay Prosecutor Byung-wook na kung gusto niyang makatanggap ng pera, dapat alagaan niya ng mabuti si Johan. Kahit na italaga siya bilang manager, sobrang nag-aalala ngayon si Johan. Abala si Lawyer Koo kaya lumipad siya papuntang Macau para asikasuhin ang kaso. Kasabay nito, pinangunahan ni Prosecutor Sang-wook ang mga tao papunta sa Goldman para arestuhin si Johan. Sa pamamagitan ng kamera, nagbigay ng signal si Johan sa mga teammate niya na tawagan si Chief Jin-hyung. Dinala si Johan sa Special Interrogation Room ng Prosecutor's Office. Personal na inimbestigahan ni Chief Prosecutor Byung-wook si Johan. Gustong malaman ni Prosecutor Byung-wook kung bakit ganoon na lang ang pagsisikap ni Johan. Nalaman ba ni Johan kung sino ang mastermind sa pagpatay sa lola niya? Sa harap ng kalaban niya, sobrang kalmado ni Johan. Sinabi niya na si Seon O ang salarin, pero sumusunod lang si Seon O sa utos ni Chairman Wonbong. Sa likod nito, may isa pang taong nag-utos na alisin si Johan at iyon ay si Chief Jin-hyung. Sa baseball field, sumasakit ang ulo ni Chief Jin-hyung habang iniisip kung paano naging ganito kalakas si Johan. Isang taon lang ang nakalipas, si Johan ay prosecutor trainee lang. Pero ngayon, umangat na siya bilang manager ng pinakamalaking kasino sa Korea. Maraming tanong ang lumitaw sa isip ni Chief Jin-hyung. Bakit paano? At kailan nagsimulang magplano si Johan ng ganoon kasinsin? Posible kayang nagpapanggap na si Johan simula pa noong prison visit? Kung totoo ang lahat ng ito, ibig sabihin na huli na ni Johan si Prosecutor Byung-wook na nangangahulugang pwede nang asikasuhin ni Johan si Chief Jin-hyung anumang oras. Gaya mismo ng iniisip ni Chief Jin-hyung, matagumpay na nakumbinsi ni Johan si Prosecutor Byung-wook na suportahan siya. Kapalit nito, gagawin ni Johan si Prosecutor Byung-wook na isang makapangyarihang tao. Inaaresto ngayon ni Chairman Jun si Chairman Wonbong. Nag-alok si Chairman Wonbong na maging subordinate ni Chairman Jun kapalit ng tiket papuntang Macau. Kahit nawalan na ng kapangyarihan si Chairman Wonbong, magagamit pa rin ang experience at mga plano niya. Nang marinig niyang naaresto si Hwa, mabilis na pumunta si Chief Jin-hyung para kausapin siya. Gustong malaman ni Chief Jin-hyung kung bakit matapos tulungan ni Hwa ang nakababatang kapatid niya na maging chairman, hindi siya tumigil doon. Sa halip, nagpatuloy siyang maging tauhan ng pinakamakapangyarihan at pinakamasasamang tao sa bansa.
Bumalik sa isip ang nakaraan ng magkapatid na Yang. Mula pagkabata, kinailangan ni Hua na tumira sa isang masikip na bahay. Nang maagang namatay ang ina niya dahil sa lasenggero niyang ama, siya at ang nakababatang kapatid niya ay gumagala na lang at natutulog sa gym. Imbes na hayaang ipahiya siya ng lahat, determinado si Hua na maging pinakamakapangyarihan para sambahin siya ng lahat. Matapos imbestigahan si Hua, patuloy na minanmanan ni Chief Jin Hyung at ng mga kasamahan niya ang bawat galaw ni Johan. Pinakabitan ni Chief Jin Hyung ng listening devices ang bawat sulok ng hotel. Ang VIP room lang ang hindi mapasok ni Chief Jin Hyung. Alam mismo ni Johan na nakabog ang kwarto niya, kaya ginamit niya ito para manipulahin si Chief Jin Hyung. Umaayon pa rin ang lahat sa plano. Matapos malaman na nakipagkita si Johan kay Prosecutor Byung-wook, sobrang excited si Soo-yeon dahil malapit na siyang makaganti sa kanya. Ang taong nagtulak sa kanya sa prostitution industry sa nightclub. Pero gusto ni Johan na bigyan pa niya siya ng mas maraming oras. Si Johan mismo ang gagamit ng batas para pagbayarin si Prosecutor Byung-wook sa mga krimen niya. Dahil dito, sobrang nadismaya si Soo-yeon at inisip niyang natatakot si Johan. Sinabi niya na gagawin niya ang gusto niya. Sa puntong ito, hindi na nakatiis si Johan. Alam niya ang buong katotohanan simula pa lang. Alam ni Soo-yeon na naaresto si Johan para maging insider ng Corruption Investigation Agency dahil din siya ang nag-recommend kay Johan kay Chairman Wonbong. Nagtulungan silang dalawa para lokohin si Johan. Nang mapansin ni Chairman Wonbong si Johan, pinatay ang lola ni Johan. Sa huli, si Soo-yeon ang hindi direktang naging dahilan ng trahedya sa buhay ni Johan. Narinig ni Chief Jin Hyung ang laman ng usapan. Sobrang nagulat siya na determinado pa rin si Johan na sundan ang landas ng hustisya. Kaya pumunta siya para makita si Johan at ipagpatuloy ang pakikipagtulungan. Gusto ni Johan na si Chief Jin Hyung mismo ang manguna sa gawaing ito. Pangungunahan ni Chief Jin Hyung ang mga tao para salakayin ang kulungan at hulihin ang mga tiwaling opisyal na namumuhay ng komportable sa loob ng kulungan. Kasabay nito, ipapaaresto niya si Lawyer Koo na nasa Macau. Nang dumiretso ang mga sundalo sa kulungan, walang nadiskubre roon si Chief Jin Hyung. Nawala na ang lahat ng preso. Lumalabas na bago nila salakayin ang kulungan, ipinaalam na ni Soo-yeon sa Seo Chodong. Kapalit nito, gusto niya ang posisyon bilang slush fund manager bilang reward. Balik tayo sa 4 na araw ang nakalipas, kalahati lang ang totoo sa usapan. Nang na-record na ni Johan ang kailangang sabihin, sa kanya dinala si Soo-yeon sa VIP room para sabihin ang totoong intensyon niya. Iyon ay gamitin ang batas para parusahan si Prosecutor Byung-wook, pero puputulin ng mga makapangyarihan ang relasyon kay Prosecutor Byung-wook para protektahan ang secret fund niya. Pagkatapos, pipilitin nila si Prosecutor Byung-wook na ibunyag ang lahat ng leader ng network na ito. Isang plano para hulihin ang lahat ng kalaban. Biglang nakatanggap si Johan ng phone call mula kay Inspector Rosa. Dinala niya si Johan para makipagkita sa boss niya. Lumalabas na subordinate siya ng Anti-Corruption Investigation Agency. Nagmungkahi ang boss ng cooperation offer na makikinabang ang dalawang panig. Huhulihin ni Johan si Prosecutor Byung-wook at huhulihin ng agency ang Central Investigation Department. Alam na alam ni Johan na mas tataas ng malaki ang chance ng tagumpay kung nasa panig niya ang government agency. Kaya pumayag siya sa deal na ito. Nang bumalik siya sa kumpanya, gusto ni Johan na turuan siya ng piping lalaki ng sign language para makapag-communicate sila ng maayos nang hindi natatakot na ma-record. Ang goal niya ay paghiwalayin ang Seo Chodong at ang prosecution para alisin nila ang isa't isa. Matapos bumalik mula sa bigong paghabol, naghinala si Chief Jin Hyung na niloko siya ni Johan. Pero kalmadong nilinaw ni Johan ang sitwasyon. Walang dahilan si Johan para gawin iyon dahil siya ang tinatakot. Siguradong may traidor sa loob ng Goldman. Kaya pinahigpitan ni Johan sa mga tauhan niya ang security sa casino at pinasuri kung may naka-install na listening devices roon. Nag-alala si Chief Jin Hyung nang banggitin niya ang wiretap. Kailangang mabawi ni Chief Jin Hyung at ng team niya ang mga wiretap kahit ano pa ang mangyari o mabubunyag siya. Isa pang bagay ay gusto ni Johan na bigyan ni Chief Jin Hyung si Lawyer Koo ng daan para makalabas. Si Lawyer Koo ay isang mahalagang tao na pwedeng magbanta sa Seo Chodong. Kahit ininterrogate si Lawyer Koo gamit ang drugs, tumanggi pa rin siyang magsabi ng kahit ano. Matapos makipagtulungan sa bagong manager, nabawi ni Sang-soo ang posisyon niya. Nasa kamay niya ang Bukseonggang. Patuloy na gumagana ng maayos ang money laundering machine sa ilalim ng pagbabantay ng piping lalaki at unti-unting naging stable ang sitwasyon. Dinala ni Soo-yeon sa manager ang confidential information tungkol sa mga prosecutor. Namumukod tangi sa listahan si Woo Jae na siyang nag-iimbestiga sa illegal activities ng upper class. May kakaiba siyang paraan ng pag-iisip. Kaya nagdesisyon si Johan na personal na makipagkita sa batang prosecutor na ito para makasiguro. Kahit ipinanganak at lumaki siya sa mayamang pamilya sa Seoul, malakas ang sense of justice ni Woo Jae. Kahit ano pa ang dahilan, basta iyon ang tama, gagawin niya ito. Nakikita ni Johan ang anino ng ama niya sa batang prosecutor na ito. Matapos matukoy ang karakter ni Woo Jae, ibinunyag ni Johan na sinasamantala ni Chief Byung-wook ang mayayamang preso at pinoprotektahan ng isang kasino na naglalaunder ng 400 bilyong won kada taon. Ito ay isang planong may kita na gustong salihan ni Johan si Prosecutor Woo Jae. Samantala, pumunta si Soo-yeon para makipagkita ng pribado sa Seo Chodong para makipag-negotiate.
Tinipon niya ang lahat ng taong may motibasyon na alisin si Johan. Ang unang candidate para sa secretary position ay si Chief Jin Hyung. Nakipagkita siya rito para pag-usapan ang plano na sakupin ng Goldman. Basta tutulungan siya nito, bibigyan niya ito ng pagkakataong sumikat. Kahit hindi ito naniniwala sa sinasabi niya, nakipagtulungan muna ito at unti-unting kinuha ang Seo Chodong. Lumuhod si Chief Jin Hyung sa harap ng mga tycoon sa kulungan. Gagawin niya ang kahit anong sabihin nila para makarating sa pinakamataas na posisyon. Ang pangalawang tao ni So-yeon ay si Chairman Jun at ang mga tauhan nito. Nagmungkahi siya ng imbitasyon na makipagtulungan para talunin si Johan pero tumanggi ito. Takot siya na traidorin ulit siya. Pero pinayuhan siya ni Chairman Wonbong na samantalahin ang pagkakataong ito. Kung hindi, titigil ang giyera at mapupunta kay Johan ang tagumpay. Kailangan ni Chairman Wonbong ang suporta ni So-yeon para direktang makaharap si Johan. Kaya ayon sa imbitasyon ni Chairman Jun, pumunta siya sa study para pag-usapan ito. Pinayagan ang lahat ng candidate na magkita-kita. Kahit hindi maganda ang tingin ng magkabilang panig sa isa't isa dahil pareho sila ng goal, magsasanib puwersa sila. Susubukan ni So-yeon na alamin ang ebidensyang ginamit ni Johan para manipulahin si Prosecutor Byung-wook. Kapag nakuha niya ang ebidensyang iyon, madali niyang makokontrol si Prosecutor Byung-wook. Ang unang ginawa ni Presidente Jun matapos makipagtulungan kay So-yeon ay iligtas ang kuya niya. Kailangan niya ang lakas ng kuya niya para pabagsakin si Johan. Ang pagtakas ni Hwa ay bahagi rin ng plano. Sa panig na ito, nilapitan ni Johan si Prosecutor Byung-wook para ibunyag sa kanya ang katotohanan na ang tunay na identity ni So-yeon ay anak ng isang Korean-American businessman sa pyramid scheme case 20 taon na ang nakalipas. Ang kasong sinalihan ni Prosecutor Byung-wook, iyon ang dahilan kung bakit ganoon na lang ang galit ni So-yeon sa kanya. Dahil dito, gugustuhin ni Prosecutor Byung-wook na patayin si So-yeon para patahimikin siya. Kahit hindi niya pinagkakatiwalaan si Chairman Wonbong, totoo ang lahat ng sinabi ng chairman. Hindi kayang harapin ng magkapatid na Yang si Johan ng direkta sa oras na ito. Kaya pinadala nila si Chairman Wonbong para makipagkita kay So-yeon at suriin ang sitwasyon. Inimbitahan sila ni So-yeon para ipahayag na nahanap niya ang secret evidence ni Johan. Dadalhin ni Johan si Prosecutor Byung-wook sa korte dahil sa pag-uudyok sa pagpatay, dagdag pa ang mga krimen ni Chairman Jun at ang pagpapawalang sala sa lola niya. Ang ebidensyang hawak ni Johan ay ang itinatago ni Seon-oh. Naglalaman ito ng lahat ng transaction information sa pagitan ni Chairman Wonbong at ng magkapatid na Yang. Matapos pakinggan ng detalyado ang plano ni So-yeon, sigurado si Chairman Wonbong na nasa iisang panig sila ni Johan. Ang tanging kahinaan ng planong ito ay hindi kayang saktan ni Johan ang ibang tao. Naipasa na rin ang impormasyong ito sa magkapatid na Yang. Nang maramdaman niyang pumalpak ang plano niya, bumunot si So-yeon ng baril para takutin si Chairman Wonbong pero hindi niya kayang pumutok. Nawala na sa kontrol ang lahat. Masaya siyang pauwi pero hindi niya alam na may naglagay ng sleeping pills sa elevator button. Nagsimulang kumalat ang lason kaya bumagsak siya. Iyon mismo ang hinihintay ni So-yeon at pinatay niya si Chairman Wonbong gamit ang sarili niyang mga kamay. Kumilos din ang Macau headquarters matapos malaman ang pagtataksil ni Johan. Nagpadala sila ng bagong representative para palitan si Annie. Nag-alok siya ng reward para sa sinumang makakakuha ng ulo ni Johan para opisyal na makuha ang management position ng Goldman. Habang papunta para itapon ang katawan ni Chairman Wonbong, tinawagan ni So-yeon si Johan para ipaalam sa kanya ang tungkol sa wanted poster. Nang maramdaman niyang papalapit ang panganib, sinabihan ni Johan ang mga subordinate niya na itigil ang kotse sa gilid ng daan at pumunta sa phone booth. Matapos malaman ang sitwasyon niya, kalmado siyang naglakad palabas papunta sa kotse na parang walang nangyari. Nang makapasok ang mga bodyguard sa kotse, nagsimula siyang tumakbo palayo. Tumakbo si Johan sa highway na puno ng mga kotse para makatakas, kahit hindi niya pinansin ang panganib. Ngayon, may mga kalaban sa lahat ng lugar, kaya kailangang maging mas alerto si Johan. Bigla na lang sumugod ang isang mercenary at pinatumba siya at nagsimula silang maglaban. Nang hindi nakabantay ang assassin, naghagis si Johan ng card para iligaw ang atensyon nito. Pagkatapos, dinampot ni Johan ang malapit na bote ng beer at hinampas ang thug diretso sa ulo. Balak ni Johan na patayin ang thug pero masyadong mabilis na sumugod ang mga tauhan nito kaya napilitan si Johan na magpatuloy sa pagtakbo. Mabuti na lang, dumating si So-yeon sakay ng kotse sa tamang oras para iligtas si Johan. Hindi ganoon kaswerte ang piping lalaki. Sinubukan niyang kopyahin ang lahat ng server data sa isang USB bago sumugod si Sang-soo at ang mga thug. Gusto ni Sang-soo na kunin ang management position, kaya kinidnap niya ang piping lalaki at pinilit si Johan na pumunta para magbayad ng ransom. Dahil wala nang ibang choice, nagdesisyon si Johan na pumasok sa Goldman ng mag-isa. Sinalubong siya ng grupo ng mga thug na naghihintay. Mabilis niyang natalo ang ilan sa kanila at pumunta sa office. Bago pumasok, madali ring pinatumba ni Johan ang subordinate na nangunguna sa kanya. Kumpiyansang pumasok si Johan para harapin ang kalaban. Naghanda si Sang-soo ng subordinate na nakatayo sa likod niya, handang saksakin si Johan anumang oras. Mabuti na lang, nagbigay ng signal ang piping lalaki para mawarningan si Johan ng maaga. Namatay ang ilaw at iyon din ang sandali na sinalakay ng magkapatid na Yang ang kumpanya. Naalis na ang lahat ng subordinate sa basement, pero napakarami pa rin ang subordinate sa taas.
Kaya sinabi ni Hua sa nakababatang kapatid niya na mauna na at siya ang tatapos sa kanilang lahat bago sumunod sa loob. Dahil sa power outage, sinamantala ni Johan ang pagkakataon para patumbahin ang mga subordinate sa paligid at iligtas ang piping lalaki. Sa sandaling ito, pumasok si Presidente Jun. Nagwala siya at pinatay ang lahat. Pero nakakagulat, ang subordinate na sumusunod sa kanya ay tauhan pala ni Sang Soo. Sinamantala ng subordinate ang sandaling hindi nakabantay si Presidente Jun at sinaksak niya ito ng maraming beses hanggang mapatumba. Sa oras na ito, natalo na ni Hua ang lahat ng subordinate at papasok na sana siya sa room. Wala nang masyadong oras, kaya sinabi ng piping lalaki kay Johan na iligtas muna si Chairman Jun. Kailangan ni Johan si Chairman Jun para pilitin si Hua na magbigay ng statement. Pero mahigpit na ikinulong ni Sang Soo si Johan, hindi siya pinayagang gumalaw. Wala nang ibang paraan, kaya kinailangan ng piping lalaki na gamitin ang katawan niya para saluhin ang ilang saksak mula kay Chairman Jun bago pumasok si Hua. Nang makita ni Hua na sinasaksak ang nakababatang kapatid niya, galit na galit siya at brutal na binugbog ang subordinate hanggang mamatay. Bago mamatay, ibinigay ng piping lalaki kay Johan ang USB na may data at hiniling na alagaan ni Johan ang asawa at mga anak niya. Sa ibaba, dumating na rin si Prosecutor Sang Wook sa utos ng mga superior niya. Nang makita niya ang eksena, natakot siya at gustong tumawag ng pulis. Pero hindi siya pinayagan ng kasakiman niya na gawin iyon. Sa oras na ito, bumaba rin si Sang Soo. Akala niya si Prosecutor Sang Wook ay subordinate, kaya pinatay niya si Prosecutor Sang Wook at tumakas. Kinabukasan, iniulat ng lahat ng media ang insidente sa pagitan ng dalawang gang sa Goldman. Ayon sa investigasyon ng competent authority, si Johan ang dahilan ng insidente at wanted siya. Biktima rin sa giyera ang anak ng direktor, kaya naghinala siya na si Prosecutor Byung Wook ang nag-utos sa anak niya na pumunta roon. Agad niyang pinasiyasat sa isang tao ang phone log ng anak niya. Kapag napatunayang sangkot si Prosecutor Byung Wook dito, sisirain ng direktor ang lahat ng binuo niya. Hindi lang si Johan, wanted din si Suyon. Pero iyon ay sa ilalim ng peking pangalan na madalas niyang gamitin. Gamit ang ID card at tunay niyang pangalan, madaling nakapasok si Suyon sa prosecutor's office para makita si Prosecutor Byung Wook. Habang magkaharap sila, tinanong siya nito kung natatakot siya. Pero simula nang ibenta siya nito sa nightclub bilang prostitute, araw-araw siyang nagdusa para mag-entertain ng mga customer. Ngayon, wala na siyang dapat katakutan sa kanya. Kumpiyansa pa rin si Prosecutor Byung Wook nang sabihin niya kay Suyon na tumakas bago niya ito mahuli at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Bigla siyang bumunot ng baril mula sa bulsa niya, balak siyang barilin para makapaghiganti. Mabuti na lang, dumating si Johan sa tamang oras para pigilan siya. Tinanggap ni Johan na maaresto para mapakawalan si Suyon. Bago pumunta rito, nakuha na niya ang tape na itinago ni Tai Kwang na mahalagang ebidensya para mapatunayan ang kasalanan ni Prosecutor Byung Wook. Kapag nalaman niya ang lokasyon ng tape, siya mismo ang pupunta para kunin ang ebidensya. Dahil sa tape na ito, napasuspinde ni Johan si Prosecutor Byung Wook sa trabaho at pinilit siyang pumunta sa Goldman para makipag-usap. Ang sumalubong kay Prosecutor Byung Wook sa room na iyon ay si Johan at ang mga teammate niya. Sinabi ni Johan na hindi ito trial niya o kahit ano. Sa pagkakataong ito, pumunta siya rito para makonvict. Ipinakita ni Johan sa kanya ang ebidensya ng illegal money transactions sa pagitan niya at ni Chairman Won Bong. Kasabay nito, nag-record din si Johan ng confession video ni Hua. Inamin ni Hua ang lahat ng krimen niya at ibinunyag ang criminal past ni Prosecutor Byung Wook. Inuutusan ni Prosecutor Byung Wook ang magkapatid na Yang na gumawa ng krimen para sa kanya. Minsan, siya mismo ang direktang nakikipagtransaksyon kay Chairman Won Bong. Hindi lang iyon, hawak din ni Johan ang tape na matagal nang itinago ni Tai Kwang. Si Prosecutor Byung Wook ang pangunahing karakter ng party na ito. Iyon ang ebidensya na nakipagsabuatan siya sa kasino para mag-launder ng pera. Hindi tumigil doon, inimbitahan din ni Johan ang bagong representative ng mga makapangyarihan para dumating at ayusin ang sama ng loob na ito. Gamit ang kapangyarihan niya, pinilit niya itong aminin ang lahat ng krimen niya sa korte, kung hindi, malulugi ang kumpanya ng asawa niya sa loob ng 1 buwan. Ang resulta ng pagtutol niya ay ang kamatayan niya. Nang bumalik siya sa kwarto niya, nawala na ang lahat ng koneksyon ni Prosecutor Byung Wook. Sobrang na-depress siya, kaya gusto niyang tumalon mula sa building at umalis sa mundong ito. Pero nakatanggap siya ng tawag mula kay Johan. Sinabi ni Johan na kapag umalis siya sa mundong ito, ang magdurusa ay ang pamilya niya, ang asawa at mga anak niya na kailangang mabuhay sa ilalim ng pambabatikos ng lahat habang buhay. Dahil wala nang ibang choice, napilitan si Prosecutor Byung Wook na humarap sa korte at aminin ang lahat ng krimen niya mula noon hanggang ngayon. Walang kahit isang krimen ang pwedeng maiwan. Pero kailangan ng korte ng dagdag na testimony para gumawa ng final judgment. Sa sandaling ito, naging witness si Johan sa lahat ng krimeng ginawa ng Goldman Slush Fund. Ang mga tunay na mastermind na kailangang alisin ay ang makapangyarihang taong talagang nananakit sa Republic of Korea. Kung hindi, lilitaw ulit sa future ang mga taong tulad ni Prosecutor Byung Wook at magpapatuloy ang mga krimeng iyon. May isang taong hinahanap ngayon si Johan at iyon ay si Chief Jin Hyung. Nagpa-appointment si Johan para makipagkita sa kanya sa puntod ng direktor. Galit si Johan at gusto niyang aminin nito ang lahat ng krimen niya sa harap ng direktor.
Siya ang pumatay sa kawawang inspektor na sumusubaybay sa kaso ni Johan. Kahit malaki at hindi na maayos ang mga krimen ni Chief Jin-hyung, gusto pa rin ni Johan na bigyan siya ng huling pagkakataon at iyon ay ang panatilihin ang reputasyon niya bilang isang matuwid at tapat na prosecutor. Habang papunta sa kulungan matapos masentensyahan, kinidnap si Prosecutor Byung-wook ni Sang-soo at ng mga subordinate. Ang anonymous guest na kumuha kay Sang-soo para gawin ito ay walang iba kundi si Soo-yeon. Kahit gusto ni Sang-soo na alisin si Soo-yeon dito mismo, may dala siyang baril. Sa ilang putok lang, natakot ang mga subordinate at tumakbo palayo. Sila na lang ni Prosecutor Byung-wook ang naiwan. Malupit na gusto ni Soo-yeon na maranasan nito ang pakiramdam na tiniis niya noong kabataan niya. Kaya tinurukan niya ng droga ang prosecutor bago siya patayin. Matapos matagumpay na makapaghiganti, gusto pa rin niyang patuloy na tulungan si Johan. Pero gusto ni Johan na tumigil na siya. Gusto niyang bitawan nito ang galit niya at mamuhay ng may saysay. Kaya nagdesisyon si Soo-yeon na umamin para makapagsimula ulit. Para naman kay Johan, matapos makipaghiwalay sa kanya, bigla siyang kinidnap ng grupo ng mga estranghero. Dahil doon, nakita ni Johan na buhay pa si Seon-oh. Ang taong kumidnap sa kanya ay mula sa National Intelligence Agency. Gusto nilang makipagtulungan kay Johan para puksain ang mga taong nananakit sa Korea at ang ngiti ni Johan ang sagot.